Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1999-2.06k. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Boom! Sa lakas ng dugo na bumabalot sa katawan nito, ang malabundok na Gigantopithecus na nakahawak sa mahabang sibat ay umabant ng isang hakbang na naging sanhi ng panginginig ng hangin at nagdulot ng nakakabinging tunog. Boom! 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 Sa susunod na saglit, ang Gigantopithecus ay umangkas patungo kay Alvin sa mabilis na bilis. Bawat hakbang nito ay nagdulot ng pagsabog ng hangin. Ang mga pagsabog ng hangin ay yumanig sa mga alagad ng Saintland na nakaupo sa paligid ng Death Arena kaya't ang kanilang ekspresyon ay nagsimulang maging seryoso. Parang bawat hakbang ng Gigantopithecus ay dumapo sa kanilang mga dibdib. Anong magandang timing! Napaharap sa nagbabantang Gigantopithecus, pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, isang makabagbag damdaming pagbabago ang nangyari sa kanya. Mula sa nakikita ng mga disipulo ng Saintland, ang mga bagay na nabago ay ang mga kamay at binti ni Alvin na nahayag mula sa uniforme ng mga disipulo ng Saintland. Sa sandaling ito, ang kanyang mga kamay at binti ay naging mga kuko ng dragon. Pagkaraan ng ilang sandali, habang ang mga kaliskis ng dragon na lumilitaw sa balat ni Alvin ay nagsimulang kumapal, ang uniforme na eksklusibo sa mga disipulo ng Saintland sa kanyang katawan ay nagsimulang mapunit. Ang makintab na itim na kaliskis ng dragon ay nalantad sa karamihan, na nagpapahintulot sa kanila na makita ang pagbabago ng isang dragon warrior. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata, ito ay napakabilis na ang karamihan ay nahirapang mahuli ang mga nangyayari. Nakadikit ang kanilang mga mata sa mga kuko ng dragon ni Alvin. Bawat isa sa kanyang mga kamay at paa ay may siyam na kuko na kumikinang ng napakatalino. Ang katawan ng humanoid na dragon na may siyam na kuko ay nagpahayag ng kanyang pambihirang pagkakakilanlan bilang isang 9-clawed dragon warrior. Golden Crow's Wings. Sa sandaling si Alvin ay nagbagong anyo bilang isang 9-clawed dragon warrior, isang pares ng nag-aalab na pakpak ang umusbong mula sa kanyang likuran. Whoosh! Lumitaw din ang isang espada sa kanang kuko ng dragon ni Alvin. Sa sandaling kinuha ni Alvin ang espada, pinaikit ni Wenyang ang kanyang mga mata nang bigla siyang sumigaw, "Alvin!" Puno ng galit at puot ang boses niya. Ito ay dahil nakilala niya ang espada sa kamay ni Alvin. Ang espada ay ang 100 Inscription Saint Sword na dating pag-aari ng kanyang nakababatang kapatid na si Waldo. Sa sumunod na sandali, namula ang mukha ni Wenyang habang ang kanyang mga braso at binti ay nagsimulang gumalaw ng mabilis. Ang Gigantopithecus na iyon na tumatalon patungo kay Alvin, sa kabilang banda, ay nagsimula gayahin ang mga galaw ni Wenyang. Tila kinokontrol niya ang Gigantopithecus sa sandaling ito. Mamatay! Sa ilalim ng mapagbantay na tingin ng iba, ibinuka ng Gigantopithecus ang kanyang bibig at aktwal na nagsalita bago ito umungol sa galit at puot. Malinaw na kay Wenyang ang boses na ito. Sa segundong ito, si Wenyang ay tila nagtataglay ng Gigantopithecus habang ito ay sumusugod kay Alvin habang hawak ang sibat. Kasabay nito, ang mapupungay na mga mata ng Gigantopithecus na kinokontrol ni Wenyang ay lalong kuminang. Kasabay nito, ang mga kalamnan sa kanang braso ng Gigantopithecus ay nagsimulang namamaga hanggang sa isang walang katotohanan na proporsyon. Doble ang laki nito kaysa dati. Swish! Ang makapal na braso ay tumangay habang ang 30 metrong haba ng sibat sa kamay ng Gigantopithecus ay nag-transform sa isang bolt ng makapal na kidlat na nababalot ng enerhiya ng dugo habang ito ay sumusugod patungo kay Alvin. Boom! 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 Ang kidlat na natatakpan ng enerhiya ng dugo ay napakakapal. Kasing kapal ito ng hita ng tao. Nag-vibrate ang hangin at may nakakabinging tunog sa gilid nito. Parang mabibiyak ang langit. Nang makita ito, ang grupo ng mga disipulo ng Saintland na natulala pa rin sa pagbabago ni Alvin ay hindi napigilan ang kanilang hininga. Pinagmamasdan nila ang lahat na parang natatakot silang makaligtaan ang kawili-wiling palabas na ito. Anong magandang timing! Nakaharap sa sibat mula sa kamay ng Gigantopithecus na naging isang kidlat, tumaas ang hangarin sa labanan sa mga mata ni Alvin. Habang siya ay sumisigaw ng malakas, mahigpit niyang hinawakan ang 100 Inscription Saint Sword sa kanyang kamay.
Bukod doon, ang pares ng naglagablab na Golden Crosswing sa kanyang likod ay tila nagyelo sa sandaling ito. Biglang-bigla na lang niyang ikinapak ang Golden Crosswings. Dalawang bola ng apoy ang agad na pumutok. Boom! 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 Agad na umalangaw-ngaw sa hangin ang sunod-sunod na nakakabinging pagsabog. Dinaig pa ng puwersa nito ang kaguluhan na dulot ng sibat na hawak ng Gigantopithecus na kontrolado ni Wenyang. Swoosh! Sa pagflap ng Golden Crosswings, ang buong pagkatao ni Alvin ay tila naging isang dambuhalang bola ng apoy. Para siyang bulalakaw na bumabagsak mula sa langit habang sumusugod siya patungo sa nagbabantang Gigantopithecus. Ang sibat ng Gigantopithecus ay matulin. Gayunpaman, ang bilis ni Alvin ay mas mabilis. Nang ang katawan ni Alvin ay mabilis na lumalapit sa Gigantopithecus, dumaan siya sa sibat. Naririnig pa niya ang tunog ng alitan sa pagitan ng sibat at hangin habang nilalampasan niya ito. Umalis ka! Sigaw ng Gigantopithecus. Ang mahabang sibat nito ay paalang na tumangay kay Alvin na nasa tabi lamang nito. Sinusubukan nitong pauwiin si Alvin. Si Alvin na mahigit 1.8 metro lamang ang taas ay lumitaw na maliit sa harap ng 30 metrong haba ng sibat. Kung siya ay nataman ng sibat, tiyak na siya ay ipapadala sa paglipad pabalik ng marahas. Kung nangyari iyon, tiyak na masusugatan siya ng husto, kung hindi patay. Boom! 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 Sa sandaling tumalsik ang mahabang sibat sa kamay ng Gigantopithecus, sa isang iglap, kumilos na rin si Alvin. Ikinumpas niya ang kanyang Golden Crosswings habang lumilipad patungo sa mahabang sibat na nakatutok sa kanya. Klang! 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 Habang ang tatlong mahinang tunog ay umalangaw-ngaw sa hangin, si Alvin ay nakalapit na sa sibat. Tatlo sa kanyang matutulis na mga kuko ng dragon ay naka-embed sa sibat na parang mga pako habang ang natitirang mga kuko ay nakahawak sa 100 inscription Saint Sword. Bagamat kusang loob na pinili ni Alvin na harapin ang sibat bago ito direktang dumapo sa kanya, na nagdulot ng higit pang pinsala, naramdaman pa rin niya ang matinding sakit na kumakalat sa kanyang katawan. Ang lakas ng sibat na halos mapawalang bisa ng malupit na katawan ng isang 9-clawed dragon warrior ay nagpagulong-gulo pa rin sa kanyang mga laman loob. Barf! Nagsuka si Alvin ng isang subo ng dugo na naging sanhi ng pamumutla ng kanyang mukha. Mamatay! Ang Gigantopithecus ay sumigaw ng galit dahil sa kahihiyan nang makita nitong si Alvin ay nagpa siya na harapin ang sibat ng direkta. Pagkatapos, mabilis itong lumipad pababa sa Death Arena. Nang malapit na ito sa Death Arena, pinitik nito ang mahabang sibat sa kamay nito. Tulad ng nangyari, sinusubukan nitong basagin ang Death Arena. Sa kasalukuyan, si Alvin ay nakahawak sa sibat, sinusubukan nitong durugin ang sibat sa lupa sa pag-asang madudurog si Alvin hanggang sa mamatay. Golden Crosswings. Natural, hindi magbibitiw si Alvin hanggang mamatay. Nang iwagayway ng Gigantopithecus ang mahabang sibat nito sa lupa, inihagis ni Alvin ang kanyang divine ability para makaiwas sa pag-atake. Sa sandaling lumayo si Alvin, ang sibat sa kamay ng Gigantopithecus ay marahas na humampa sa lupa ng Death Arena. Bang! Isang dumadagandong na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang lumitaw ang isang malalim na bitek sa lupa ng Death Arena. Ang bitek ay partikular na malalim kung saan nakarating ang dulo ng sibat. Gaano kalakas? Ang Death Arena ay ginawa mula sa isang espesyal na material. Kahit na ang isang powerhouse sa tuktok ng Quintessential Saint Stage ay hampasin ito ng walang pag-aalinlangan, magiging mahirap para sa kanya na mag-iwan man lang ng kupi dito. Gayunpaman, ang welga ni Senior Brother Wenyang ay nag-iwan ng malalim na bitek dito. Tulad ng inaasahan mula sa isang powerhouse sa unang anyo ng Saint Celestial Stage. Masyadong makapangyarihan si Senior Brother Wenyang. Sa wakas ay nagsimulang magsalita ang mga alagad ng Saintland na nakaupo sa paligid ng Death Arena. Lahat sila ay humanga sa lakas ni Wenyang. Gayunpaman, ang bilis ni Alvin ay hindi mabagal. Tama. Naiwasan pa niya ang sibat na hawak ng Gigantopithecus na kontrolado ni Senior Brother Wenyang. Ang bilis niya ay hindi magagapi sa mga nasa ibaba ng Street Celestial Stage. Matagal ko nang narinig na ang kilusang divine ability na pinagkadalubhasaan ni Alvin ay higit na makapangyarihan kaysa sa pinakapinapahalagahang kilusan na divine ability sa Vermilion Bird Sanctum. Ngayon na sa wakas ay nasaksihan ko na ito ngayon, talagang natutupad nito ang katanyagan nito.
Pagkaraan ng ilang sandali, marami sa mga disipulo ng Saint Land ang namangha sa kilusang divine ability, ang Golden Crow's Wings, na ginawa ni Alvin. Talagang malakas si Alvin. Hindi napigilan ni Jano na purihin. Kuya Jano, nasabi ko na sa iyo noon na hindi siya simpleng tao. Nakataas ang kilay ni Malcolm na nakaupo sa tabi ni Jano. Bahagya siyang natuwa dahil hindi masyadong pinapahalagahan ni Jano si Alvin kanina. Masyado pang maaga para maging masaya ka. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sinaboy ni Jano si Malcolm ng isang balde ng malamig na tubig. Sa ngayon, medium-grade offensive na divine ability lang ang ginawa ni Wenyang. Bagamat ang kanyang medium-grade offensive na divine ability, ang Three Flowers Unification ay top tier sa mga medium-grade offensive na divine abilities, sa pagkakaalam ko, nakabisado na rin niya ang isa pang high-grade na movement na divine ability. Gayunpaman, siya lang ang makakagamit ng high-grade na movement na divine ability na ito. Medium-grade offensive na divine ability, ang Three Flowers Unification bagamat malakas ang puwersa nito, hindi ito ang tunay niyang lakas. Nagsalita si Jano ng totoo sa isang hininga lang. Bagamat may tiwala si Malcolm sa kakayahan ni Alvin, nang marinig ang mga salita ni Jano, naging solemn na kaagad ang kanyang ekspresyon. Hindi lang iyon, ngunit si Wenyang ay isang tunay na disipulo kung tutuusin. Sino ang nakakaalam, maaaring mayroon siyang mga nakatagong diskarte. Bilang anak ng ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, dapat ay mayroon siyang isang bagay upang maprotektahan ang kanyang buhay sa napakahalagang sandali. Isang bagay na parang ipinagbabawal na tableta. Patuloy na sinabi ni Jano. Kanina, nalaman din ni Jano ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Wenyang mula sa mga alagad ng Saint Land na nakaupo sa paligid niya. Ang anak ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Bawal na tableta. Nang marinig ang mga salita ni Jano, namula si Malcolm. Kung si Wenyang na nasa unang anyo ng Saint Celestial Stage ay kumain ng isang ipinagbabawal na tableta, ang kanyang lakas ba ay tataas sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage? Naniniwala si Malcolm na ang lakas ni Wenyang ay tataas ng husto kung ito ay isang ipinagbabawal na tableta na ibinigay ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Kung mayroon lamang si Alvin ng mga diskarteng ito, hindi talaga siya makakapareha ni Wenyang. Gayunpaman, nang isang lanya ang busog na ito sa akin, bahagyang naramdaman ko ang kumpiyansa na kanyang inilabas. Ang tagapag-alaga ng Palasyo ng Kamatayan, si Nicolas, ay tumingin sa busog sa kanyang kamay bago siya tumingin kay Alvin habang iniisip niya ang kanyang sarili, saan niya nakuha ang kanyang pagtitiwala. 2000. Nang mawala si Nicolas sa sarili niyang pag-iisip, nagsimulang kumilos si Alvin. Naging malamig ang tingin ni Alvin bago niya ay activate ang Golden Crow's Wings para maningil sa Gigantopithecus pagkatapos niyang makita kung paano ito kinokontrol ni Wenyang na marahas na durugin ang sibat sa Death Arena habang lumalabas ang enerhiya. Ang sandaling ito ay din kapag ang depensa ng Gigantopithecus ay nasa pinakamahina. Boom! 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 Biglang pinaflap ni Alvin ang Golden Crow's Wings, na nagdulot ng turbulence ng hangin at nagdulot ng mga pagsabog ng hangin. Gayunpaman, ang mga alagad ng Saint Land na nakaupo sa paligid ng Death Arena ay hindi pinansin ang kaguluhan na nilikha ng Golden Crow's Wings. Sa halip, ang kanilang mga mata ay nakadikit kay Alvin. Otherworldly Celestial. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, si Alvin ay lumipad palapit sa Gigantopithecus sa napakabilis na bilis. Sa isang iglap lang ay biglang lumitaw ang apat na claw na hindi makilala. Swish! 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 Kasama ang tunay na Alvin, mayroong kabuoang 5 Alvin na humahawak ng kanilang mga espada habang sila ay naniningil sa Gigantopithecus ng Dominanti. Bukod sa pagkakaroon ng mataas na antas ng divine ability, ang Otherworldly Celestial, ang 5 espada ay naglalaman din ng lalim ng Sovereign Heart Sword na naintindihan ni Alvin. Sa kasalukuyan, naiintindihan na ni Alvin ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword. Dahil dito, ang puwersang ginamit niya sa espada ay mas malakas kaysa dati. Ang 5 espada ay naglaslas sa kalangitan. Nang itinaas ng Gigantopithecus ang kanyang kamay, sinusubukang bawiin ang mahabang sibat upang kontra-atake, lahat sila ay dumapo sa Gigantopithecus. 5 butas ang agad na lumitaw sa Gigantopithecus. Gusto mong sirain ang aking Gigantopithecus clone sa pamamagitan lamang ng paggamit ng 5 espada.
Nakakatawa. Sa kabila ng 5 sugat sa Gigantopithecus, hindi man lang naapektuhan ang paggalaw at lakas nito. Hindi lang iyon, ngunit nagkaroon pa ng oras ang Gigantopithecus para tuyain si Alvin. Natural, ang talagang nagsalita ay si Wenyang. Sino ang nagsabi sa iyo na mayroon lamang 5 espada? Sabay-sabay nang umiti ang 5 Alvin nang matapos magsalita si Wenyang. Dahil sa confident ng ngiti ni Alvin na ikinagulat ni Wenyang, ang kanyang kontrol sa Gigantopithecus ay bahagyang dumulas na naging dahilan upang bumagal ang mga galaw ng Gigantopithecus. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakabawi ito at nag-defensive stance. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, sa ilalim ng mga tingin ng mga tao, ang 100 inscription saint swords na nasa kamay ng 5 Alvin ay nawalan walang babala na parang iniligpit niya ang mga ito. Swish! 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 Gayunpaman, ang mga tunog ng mga espadang sumisipol sa hangin ay nagsabi sa kanila na hindi inalis ni Alvin ang 100 inscription saint swords. Wala na sila. Sa sandaling marinig nila ang tunog ng mga espada na sumisipol sa hangin, ang mga disipulo ng Saint Land ay nagulat na ang ilan sa kanila ay agad na tumayo. Ito ay dahil bagamat naririnig nila ang tunog ng mga espadang sumisipol sa hangin, hindi man lang nila makita ang anino ng isang espada. Maging si Jano ay hindi napigil ang ipikit ang kanyang mga mata. Nakakatakot na swordplay. Bukod sa iilang matatanda ng palasyo ng kamatayan, si Jano ang pinakamalakas na tao sa mga disipulo ng Saint Land na naruroon. Dahil lamang sa naririnig lamang ng mga alagad ng Saint Land na naruroon sa eksena ang tunog ng mga espadang sumisipol sa hangin at hindi ito makita ay hindi nangangahulugang hindi ito nakikita ni Jano. Gayunpaman, bahagyang nakita niya ang mga after images ng mga espada. Ang bilis ng mga espada ay nagpalamig sa kanyang gulugod. Ang bilis ay napakabilis. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, imposible para sa kanya na magpakawala ng isang pag-atake sa napakabilis na bilis. Itong pamamaraan ng swordplay. Samantala, ang tagapag-alaga ng palasyo ng kamatayan, si Nicolas, at ang 3 Bronze Flame Elders ay hindi naiwasang pumikit. Ang 3 Bronze Flame Elders ay halos nakikita kung ano ang nakita ni Jano dahil ang kanilang lakas ay halos pareho. Gayunpaman, ang nakikita ni Nicolas ay ganap na naiiba. Sa paningin ni Nicolas, ang 500 inscription saint swords na kinokontrol ng 5 Alvin gamit ang kanyang swordplay technique ay naghabi ng isang siksik na lambat ng espada habang sila ay nagwawalis patungo sa Gigantopithecus claw na kinokontrol ni Wenyang. Ang bilis ng mga espada na bumubuo sa lambat ng espada ay napakabilis na kahit si Nicolas ay hindi maiwasang makaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Ang isang martial cultivator na ang cultivation base ay nasa tuktok lamang ng exemplary saint stage ay maaari nang gumawa ng ganoong kakilakilabot na pag-atake. Hindi ba't nakakatugon sa langit kapag nakapasok siya sa quintessential saint stage o sa saint celestial stage? Nakakalungkot na mayroon lang siyang dilaw na innate spiritual root. Dapat inggit ang Diyos sa mga mahuhusay. Natagpuan ni Nicolas ang sitwasyon na ikinalulungkot. *T. Kasabay nito, ang lagim ay bumungad kay Wenyang. Agad niyang kinokontrol ang Gigantopithecus para iwasan ang swordnet na hinabi ni Alvin gamit ang kanyang swordplay technique. Bagamat hindi nakikita ng mga disipulo ng Saint Land ang swordplay technique ni Alvin, hindi ito nangangahulugan na hindi nakikita ni Wenyang ng malinaw ang 100 inscription saint sword na kontrolado ng swordplay technique ni Alvin. Bukod dito, dahil sa sobrang lapit nila, ang nakita niya ay mas malinaw pa kaysa sa nakita ni Jano at 3 Bronze Flame Elders. Dahil dito, pinili niyang umiwas kaagad sa pag-atake. Sinusubukang umiwas. Huli na. Ang malamig na boses ni Alvin ay umalangaw-ngaw sa hangin sa sandaling ito. Sa susunod na saglit, ang lambat ng espada na hinabi ng pamamaraan ng paglalaro ng espada ay tumakip sa parang bundok na Gigantopithecus bago ito hiniwa sa libu-libong piraso. Ang Gigantopithecus ay nabuo ng saint origin ni Wenyang. Ngayon na ito ay naputol sa libu-libong piraso, ang enerhiya sa loob ay nag-cut din. Buzz! 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 Dahil dito, habang ang swordnet na kinokontrol ni Alvin ay gumagalaw, ang Saint Origin ay direktang nabasag, nawala sa mundong ito. Matapos sirain ang claw ng Gigantopithecus ni Wenyang, tila nagdusa siya sa backlash. Nanginginig ang kanyang katawan bago siya samuka ng isang subo ng dugo. Nawala agad ang kulay sa mukha niya. Siya ay nagpakita ng isang maliit na kahabag-habag.
Clamor. Nang makita ito, nagkagulo ang lahat. Ang Gigantopithecus clone ni Senior Brother Wenyang ay nawasak ng ganito. Anong uri ng pamamaraan ang ginawa ni Alvin? Paano ito napakabilis? Ni hindi ko mahuli ang isang anino nito. Ako rin. Ang bilis naman. Habang nag-uusap ang mga disipulo ng banal na lupa, na puno ng kalituhan ang kanilang mga tinig. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi nila nakita kung paano nawasak ang Gigantopithecus clone. Nakita na lang nila na ang Gigantopithecus clone ay biglang naputol sa libu-libong piraso. Matapos ang mga piraso ay nanatili sa hangin sa loob ng ilang sandali, sila ay ganap na nawala. Para silang nawasak ng hindi nakikitang enerhiya. Kuya Jano, anong nangyayari? Napabuntong hininga si Malcolm. Hindi niya makita ng malinaw ang mga nangyayari kanina. Nakabisado na ni Alvin ang isang nakakatakot na diskarte sa paglalaro ng espada. Ni hindi ko alam kung ito ba ay divine ability o martial tactic. Nang hawakan niya ang kanyang espada, ang bilis ng kanyang espada ay napakabilis na kahit ako ay halos hindi na rin mahuli ang mga after images ng espada. Sabi ni Jano na may pagtatampo. Ano? Kahit na ikaw ay halos hindi makakuha ng bakas nito. Napatulala si Malcolm. Si Jano ay kanyang pinsan. Natural, alam niya kung gaano kalakas ang pinsan niya. Dahil dito, nabigla siya. Junior Brother Alvin, parang minamaliit kita. Tinitigan ni Malcolm si Alvin na may komplikadong ekspresyon. Bagamat may pananalig siya kay Alvin, hindi niya inaasahan na alam ni Alvin ang gayong kakilakilabot na pamamaraan ng paglalaro ng espada. Anong klaseng swordplay technique yan? Tanong ni Wenyang sa malalim na boses habang nakatingin kay Alvin pagkatapos niyang mabawi ang kanyang katinoan. Bakit ka ba nagmamalasakit? Nakatadhana kang mamatay sa aking mga kamay ngayon kung mayroon ka lamang ng kaunting lakas, Wenyang. Malamig na sabi ni Alvin habang nakatingin kay Wenyang nang walang pakialam. Sa tingin mo ba kaya mo akong patayin dahil lang sa kabisado mo ang swordplay technique na iyon? Napakamuwang. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, isang mapang-asar na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Wenyang. Nag-iinit lang ako sa naunang laban. Magsisimula na ang tunay na labanan. Gusto kong makita kung ang diskarte mo sa paglalaro ng espada ay makakahabol sa totoong ako. Sa sandaling matapos magsalita si Wenyang, gumalaw ang kanyang katawan at tanging ang kanyang after image lang ang naiwan. Lumipat na siya sa malayong lugar. Whoosh! Whoosh! Sa tuwing gumagalaw si Wenyang, isang solidified after image niya ang maiiwan na nakatayo sa kinaroroonan niya. Hindi ito nawala sa mahabang panahon. Phantasmal imprint. Maraming mga alagad ng Saintland ang bumulalas nang makita nila ito. Ang Phantasmal Imprint ay isang diskarte sa paggalaw sa Heaven Rank Prominent Saint Grade Martial Tactic. Kung tutuusin mula sa Phantasmal Imprint na ginawa ni Senior Brother Wenyang, kitang-kita na nakabisado na niya ito sa pinakamataas na yugto. Masyadong mabilis. Hindi lang mabilis ang kanyang bilis, ngunit nag-iiwan pa siya ng solidified after image na humaharang sa line of sight ng kanyang kalaban. Sinasabi na naintindihan pa ni Senior Brother Wenyang ang isang high-grade movement na divine ability. Ang bilis ng high-grade movement na divine ability, kasama ang Phantasmal Imprint, ay hindi isang bagay na maihahambing ni Alvin. Tama. Sa oras na iyon, kahit na i-cast ni Alvin ang kahit anong swordplay technique na ginawa niya kanina, baka hindi pa rin niya mahabol si Senior Brother Wenyang. Hanggat ginagamit ni Senior Brother Wenyang ang bentahe ng kanyang bilis upang huminto ng oras hanggang sa mawala ang epekto ng assist type na divine ability ni Alvin, si Alvin ang magiging karne sa chopping board ni Senior Brother Wenyang sa oras na iyon. Nag-usap-usap ang mga alagad ng Saintland. Bagamat winasak ni Alvin ang Gigantopithecus clone na pinagsama-sama ni Wenyang sa pamamagitan ng kanyang medium-grade offensive na divine ability, ang Three Flowers Unification, naramdaman pa rin nila na imposibleng talunin ni Alvin si Wenyang. Sa gusto mo. Sabay-sabay na sabi ng limang Alvin. Sa sandaling lumabas ang kanilang mga salita sa kanilang mga bibig, pinalibutan nila si Wenyang at sinumpa siya. Kung ito ay taktika lamang ng paggalaw, ang bilis ni Wenyang ay hindi magiging mabilis kaysa kay Alvin, lalo pa kung ikukumpara ang bilis ng 100 Inscription Saint Sword na kinokontrol ni Alvin sa tulong ng ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword, ang Sword Warding Heart.
Para sa kadahilanang ito, nang palibutan siya ni Alvin, agad na inihagis ni Wenyang ang kanyang divine ability sa paggalaw. Whoosh! 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 Ang kilusang divine ability na pinagkadalubhasaan ni Wenyang ay tinatawag na Wind Spirit Possession. Sa sandaling ito ay inihagis, tila ang caster ay sinapian ng isang espiritu ng hangin. Parang siya mismo ang hangin. Sa isang kisap lang ng mata, daan-daang mga after images ni Wenyang ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Death Arena. Hindi lang iyon, ngunit habang sinisingil ang 5 Alvin, ang bilang ng mga after image na ito ay patuloy na dumami. Sa isang iglap lang, ilang daang after images ang lumitaw. Ilang sandali pa, ilang libong after images ang lumitaw. 2001. Ang bilis. Agad na lumiwanag ang mga mata ng mga disipulo ng Saint Land na nakaupo sa paligid ng Death Arena nang makita nila ang libu-libong mga after images ni Wenyang na lumilitaw sa kalangitan. Ito ang high-grade na kilusang divine ability, ang Wind Spirit Possession, na naintindihan ni Senior Brother Wenyang. Sa sandaling ito, tila naiisip nila ang eksena ni Alvin na nawawala ang epekto ng kanyang uri ng tulong na divine ability at kung paano siya papatayin ni Wenyang. Ang bilis ni Senior Brother Wenyang ay mas mabilis kaysa sa bilis ni Alvin pagkatapos niyang ibigay ang kanyang high-grade movement na divine ability. Gaya ng inaasahan, walang masyadong suspense sa laban na ito. Medyo pinagsisisihan ko na hindi ako tumaya ng higit kay Senior Brother Wenyang ngayon. Ako rin. 1,000 contribution points lang ang nailagay ko. Marami sa mga disipulo ng Saint Land ang nakatitiyak na si Alvin ay matatalo at mamamatay. Nagsimula pa nga silang magsisi na hindi itinaya ang lahat ng mayroon sila kay Wenyang dahil pakiramdam nila ito ay siguradong panalo. Ang bilis ni Wenyang ay mas mabilis kaysa sa bilis ni Alvin. Kung si Alvin ay may sapat na lakas, natatakot ako na hindi siya makakapareha ni Wenyang. Bamulong si Jano habang pinagmamasdan ang eksena sa kanyang harapan na may tame time na ekspresyon. Bagamat hindi ganoon kalaki para sa kanya ang 100,000 contribution points, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kirot sa kanyang puso kapag naiisip niyang mawawala na ito ng ganoon na lamang. Si Junior Brother Alvin ay tiyak na may higit pang mga diskarte kaysa dito. Ang halos bulag na pananampalataya ni Malcolm kay Alvin ay naging dahilan ng pag-iling ni Jano sa kanyang kaloob-looban. Hindi na siya nagsalita ng kahit ano para pigilan siya sa kanyang pag-iisip. Junior Brother Alvin. Senior Brother Alvin. Damaso man o Gilbert, pareho silang kinakabahan sa sandaling ito. Malinaw na malinaw sa kanila na mula sa sandaling ihagis ni Wenyang ang kanyang high-grade movement na divine ability, ang Wind Spirit Possession, ang labanan ay magtatapos na. Si Alvin ay maaaring magkaroon ng pagkakataong manalo kung mapapantayan niya ang bilis ni Wenyang. Gayunpaman, kung hindi niya magawa, papatayin siya ni Wenyang kapag nawala ang epekto ng kanyang uri ng tulong na divine ability. Pareho nilang nadama na ang huli ay malamang na mangyari. Hindi sa wala silang tiwala kay Alvin, hindi lang nila alam kung saan ito kukuha. Kung tutuusin, napakalaki ng agwat sa pagitan ng kanilang cultivation base. Kahit na matapos ibigay ni Alvin ang kanyang assist type na divine ability, ang kanyang Saint Energy ay katumbas lamang ng Saint Energy ng isang intermediate quintessential Saint Stage Martial Cultivator. Ang puwersa ni Wenyang, sa kabilang banda, ay ang Saint Origin na nangingibabaw sa Saint Energy. Ito ay ang enerhiya na tanging pag-aari ng isang powerhouse ng Saint Celestial Stage. Sa kanilang opinyon, isang himala na mapipilitin pa ni Alvin si Wenyang na ihagis ang kanyang high-grade moment na divine ability, ang Wind Spirit Possession. Hindi man lang sila nang ahas na isipin na matatalo at mapatay ni Alvin si Wenyang. Humagulol ka. Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng isang halimaw na umaangal. Sa nangyari, ginamit ni Wenyang ang kanyang Saint Origin para pagsamasamahin ang isang Gigantopithecus na nababalutan ng pulang dugong chi na may hawak na mahabang sibat. Katulad nito, sinisingil muli nito si Alvin. Sa tingin mo ba ay gagana pa rin sa akin ang discarding ito? Mahinahong sabi ni Alvin. Sa susunod na sandali, lahat ng naruroon sa eksena ay nakarinig ng tunog ng mga espadang sumisipol sa hangin. Swish! 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 Sa mga disipulo ng Saint Land sa ibaba ng Saint Celestial Stage, naririnig lang nila ang tunog ng mga espadang sumisipol sa hangin.
Ni hindi man lang nila nakuha ang bakas ng mga after images ng mga espada. Sa ilalim ng maingat na tingin ng mga tao, ang Gigantopithecus na ginamit ni Wenyang sa kanyang Saint Origin para ihagis ang medium-grade offensive na Divine Ability, ang Three Flowers Unification, ay muling walang awa na winasak ni Alvin. Mamatay! Sumigaw si Wenyang bago pa manabawi ng mga tao ang kanilang katinoan mula sa pagkakita sa Gigantopithecus na nawasak muli, ang kanyang boses ay tumago sa bawat sulok ng palasyo ng kamatayan. Sa sumunod na sandali, nakita nila si Wenyang na umaakyat patungo kay Alvin. Habang siya ay sumisingil, daan-daang after images ang nabuo sa kanyang gising na may hawak na mahabang sibat sa kanilang mga kamay. Inilabas ni Senior Brother Wenyang ang kanyang 100 Inscription Saint Spear. Agad na nagliwanag ang mga mata ng maraming tao. Swoosh! Sinamantala ni Wenyang ang pagkakataon habang sinisira ni Alvin ang Gigantopithecus gamit ang swordnet na hinabi niya at pinaandar ang kanyang divine ability, ang Wind Spirit Possession. Tila siya ay nag-transform sa isang bog zone ng hangin habang siya ay sumugod patungo kay Alvin at iniikot ang 100 Inscription Spear at nagpakita sa kanya sa isang kisap lamang. Rasp! 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 Habang ang sibat na puno ng Saint Origin ay tumangay, ang lalim ng spear-type martial tactic na nakapaloob dito ay nagbunga ng ingay na umalangaw-ngaw sa hangin. Ang sibat ay tila pinagpala habang ito ay tumagos patungo sa lalamunan ni Alvin sa pinakamagandang sandali. Tatusok na lang ang sibat sa kanyang lalamunan. Masyadong mabagal. Naglabas ng dalawang salita si Alvin habang itinutok ni Wenyang ang kanyang sibat kay Alvin. Hindi sinubukan ni Alvin na umiwas o tumakas. Sa halip, tumayo siya na nakaugat sa lupa. Itigil mo na ang pagpapakita ng palabas. Sigaw ni Wenyang. Nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso nang makita niya kung gaano kalmado si Alvin. Ang sibat ay patuloy na tumungo patungo sa lalamunan ni Alvin nang hindi bumabagal. Swish! 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 Sa sumunod na sandali, narinig ni Wenyang ang tunog ng mga espadang sumisipol sa hangin na papalapit sa kanya. Ang bilis ay mas mabilis kaysa sa dati. Higit pa rito, mas mabilis pa ito kaysa sa kanyang bilis na kombinasyon ng mataas na grado ng Divine Ability, ang Wind Spirit Possession, at ang kanyang taktika sa paggalaw. Agad na natakot si Wenyang sa kanyang talino. Imposible! Paanong napakabilis ng kanyang swordplay technique? Sa sandaling ito, gaano man ang pag-ungol ni Wenyang sa kanyang puso, hindi pa rin niya mababago ang katotohanan na mababalot siya ng lambat ng espada at mamamatay siya kung pipiliin niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-atake kay Alvin. Hindi niya akalain na ang koordinasyon ng kanyang defensive tactic at ang kanyang defensive divine ability ay kakayanin ang swordnet na hinabi ni Alvin gamit ang kanyang swordplay technique. Whoosh! Dahil dito, nagdesisyon agad siyang umatras. Bukod sa pagtigil sa kanyang pag-atake, inactivate pa niya ang kanyang movement tactic at movement divine ability sa kanyang pinakamabilis na bilis upang makatakas sa lugar sa loob ng swordnet. Ito ay dahil naramdaman niya ang lambat ng espada na papalapit sa kanya. Swish! 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 Tila muling bumilis ang lambat ng espada. Sa isang iglap lang, binalot nito ang lugar kung saan nakatayo kanina si Wenyang. Isang alulong ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sa ilalim ng tingin ng iba, sa kabila ng pagtatangka ni Wenyang na tumakas, ang ibabang bahagi ng kanyang kanang binti, sa ibaba lamang ng kanyang hita, ay pinutol ng lambat ng espada. Huli na siya ng isang segundo sa pagtakas. Kinulayan ng dugo ang langit at tila nabuo ang mga pulang rosas na tila nakakasilaw sa mga mata. Gayunpaman, walang nagbigay pansin dito. Si Senior Brother Wenyang Ibaldado. Ang mga disipulo ng Saint Land na nakaupo sa paligid ng Death Arena ay tumayo sa gulat nang makita nila ito. Nakadikit ang kanilang mga mata kay Wenyang na nawala ang isang paa niya na may ekspresyon sa kanilang mga mukha nang hindi makapaniwala. Sa kasalukuyan, si Wenyang ay umaaligid sa hangin sa malayo habang sinusubukan niyang pigilan ang pag-agos ng dugo mula sa sugat ng kanyang naputol na binti. Ang kanyang mukha ay mapatlang ngunit ang kanyang mga mata ay malamig habang nakatitig kay Alvin. Parang sa segundong ito, ang awayan sa pagitan nila ni Alvin ay itinaas sa pinakamataas na antas. Ang kanyang diskarte sa paglalaro ng espada ay maaaring maging mas mabilis. Sa sandaling ito, napatayo din si Jano sa gulat.
Hindi niya inaasahan na ang diskarte ni Alvin sa paglalaro ng espada ay magiging mas mabilis pa. Kamangha-manghang. Tumayo na rin si Malcolm. Maningning ang kanyang mga mata habang tuwang-tuwa siyang nakatitig kay Alvin. Napakahusay na diskarte sa paglalaro ng espada. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ng tagapag-ingat ng Palasyo ng Kamatayan, si Nicolas, ay naging solemn na rin. Kung ang kanyang swordplay technique ay isang martial tactic, kung gayon ang sword tactic na ito ay talagang qualified na matawag na numero 1 sword tactic sa Dao Martial Saintland. Marami na akong nasaksihan na swordplay technique sa Heaven Rank Prominent Saint Grade Martial Tactic na nalinang sa pinakamataas na limitasyon, ngunit ang mga ito ay maihahambing sa discarding iyon sa kanyang cast. Ang iba pang tatlong Palace of Death's Bronze Flame Elders ay nakatayong nakatingin sa isa't isa bago ngumiti ng pilit. Medyo nagmamadali ba tayo? Kung iisipin ay itinaya natin ang ating mga contribution points kay Wenyang. Kahit na tumaya tayo ng ilan kay Alvin, hindi tayo mawawala ng malaki. Napangiti ang isa sa Bronze Flame Elder. Tila naisip na niya ang pagkamatay ni Wenyang nang makita niya kung paano mas mabilis ang takbo ng swordplay technique ni Alvin, hanggang sa puntong mas mabilis ito kaysa kay Wenyang na pinagsama ang kanyang taktika sa paggalaw at divine ability ng paggalaw. Ang mga mata ng isa pang Bronze Flame Elder ay kumikinang ng maliwanag habang siya ay sumagot, "Huwag kang mag-alala. Hindi tiyak ang kahihinatnan. Huwag kalimutang hindi pa nakakainom si Wenyang ng kanyang ipinagbabawal na tableta." Tama. Bilang anak ng ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, kailangang may paraan si Wenyang para protektahan ang kanyang sarili. Ang ipinagbabawal na tableta ay ang pinakadirekta at pinakatwirang paraan ng proteksyon. Sigurado akong mayroon siyang hawak. Ang huling Bronze Flame Elder ay tumango rin bago inilipat ang kanyang tingin kay Wenyang. Kung matalino siya, dapat na niyang ubusin ang ipinagbabawal na tableta ngayon. Kung ipagpapatuloy niya itong kaladkarin, ang kanyang lakas ay hihina ng husto kapag siya ay nasugatan muli. Hindi siya maaaring maging kalaban ni Alvin kung hindi siya umiinom ng ipinagbabawal na tableta sa tamang oras. Gayunpaman, hindi talaga sumagi sa aking isipan na ang isang napakalakas na martial stellator na tagapagsasaka sa isang napakalakas na martial slayer cultivator ay napakalakas. Technique. Sabay-sabay, ang tatlong Bronze Flame Elders ay tumingin kay Alvin na may komplikadong ekspresyon. Naputol na ang binti ni Senior Brother Wenyang. Matatalo na ba siya ngayon? Paano naging malakas si Alvin na nagawa pa niyang pilayin si Senior Brother Wenyang? Kung matalo at mapatay si Senior Brother Wenyang, hindi ba mawawala lahat ng contribution points ko? I bet everything I have on Senior Brother Wenyang. Napuno ng takot at pagkabalisa ang mga dibdib ng mga alagad ng Saintland na labis na tumaya kay Wenyang. Pinagsisisihan nila ngayon ang labis na pagtaya kay Wenyang. Huwag kang masyadong mabalisa. Si Senior Brother Wenyang ay tiyak na may trump card. Tama. Bilang anak ng ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, iniisip ba ninyong lahat si Senior Brother Wenyang na walang ibang paraan para protektahan ang kanyang sarili? Matapos magsalita ang ilan sa mga disipulo ng Saintland, ang mga disipulong iyon ng Saintland na orihinal na nataranta ay nakaramdam ng kagaanan nang muling nagliwanag ang kanilang mga mata. Parang nakakita na naman sila ng pag-asa. Ay iyan ba ay bawal na pipil? May sumigaw bigla. Agad na napalingon ang lahat kay Wenyang. Itinaas ni Wenyang ang isang kamay at kumuha ng black shining pill bago niya ito inumin. 2002. Ang ipinagbabawal na tableta. Agad na naging seryoso ang mukha ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ng mga disipulo ng Saintland at nakita niyang umiinom si Wenyang ng tableta. Sa sandaling lunokan ni Wenyang ang tableta. Boom! Isang alon ng mahiwagang puwersa ang lumabas sa kanyang katawan at perpektong sumanib sa kanyang Saint Origin bago ito nagsimulang kumalat na nagdulot ng air turbulence at mga pagsabog ng hangin. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Wenyang ay tila tumaas ng husto kumpara sa dati. Junior Brother Alvin, sinabi ni Brother Yun kahit na ang kasalukuyang cultivation base ni Wenyang ay hindi maituturing na nasa second form of the Saint Celestial Stage, ang kanyang Saint Origin ay maihahambing sa isang powerhouse sa second form of the Saint Celestial Stage. Wala siyang anumang mga espesyal na katangian na eksklusibo sa isang powerhouse sa second form of the Saint Celestial Stage.
Ang boses ni Malcolm ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin sa sandaling kainin ni Wenyang ang ipinagbabawal na tableta. Kung isasaalang-alang lang natin ang kanyang Saint origin, maihahambing siya sa isang powerhouse sa second form of the Saint Celestial Stage. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Malcolm. Ang impormasyong ito ay nagmula kay Jano, isang tunay na disipulo. Dahil dito, hindi siya nagduda sa pagiging totoo ng pahayag. Naunawaan ni Alvin kung bakit sinabi ni Jano na ang kasalukuyang cultivation base ni Wenyang ay hindi maaaring ituring na nasa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage. Batay sa alam ni Alvin, kapag ang isa ay nakalusot sa ikalawang anyo mula sa unang anyo, hindi lamang magiging mas malakas ang Saint origin ng isang tao, ang iba pang mga katangian na exclusive sa isang tunay na powerhouse sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage ay makikita rin. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng ipinagbabawal na tableta. Maaari lamang itong tumaas ng lakas ng isang tao. Pagkatapos niyang ubusin ang ipinagbabawal na tableta, ang kanyang Saint origin ay tumaas ng isang buong antas na mas mataas. Ang ipinagbabawal na tableta na nainom niya ay hindi dapat mas mababa sa iniinom ni Hongso dati. Sigurado si Alvin tungkol dito. Samantala, maging si Nicolas man ito, ang tagapag-ingat ng Palasyo ng Kamatayan, o ang tatlong Bronze Flame Elders, lahat sila ay nagulat sa pagtaas ng lakas ni Wenyang pagkatapos niyang inumin ang tableta. Hindi nila inaasahan na mayroon siyang ganoong mataas na uri ng tableta sa kanyang pag-aari. Ang kasalukuyang Saint origin ni Wenyang ay itinaas na ng isang buong yugto na mas mataas. Alvin ay tiyak na mapapahamak ngayon. Bagaman mabilis ang swordplay technique ni Alvin, imposibleng mas mabilis siya kaysa kay Wenyang na nakainom ng ipinagbabawal na tableta. Siguradong mamamatay siya maliban na lang kung may iba pa siyang nakatagong trump card. Ang tatlong Palace of Death's Bronze Flame Elders ay nagkatinginan habang nag-uusap sila sa isa't isa. Pakiramdam nila ay wala ng suspense sa laban ngayon. Kitang-kita ang kinalabasan. Tatalunan ni Wenyang si Alvin at mananalo. Kasabay nito, sa isang sulok ng lugar kung saan naroon ang mga upuan, isang kabataang alagad ng banal na lupa ang bumulong sa kanyang sarili sa pagkabigla, ang Saint origin ni Senior Brother Wenyang ay tumaas ng isang buong antas. Senior Brother Jonas, sinabi mo ba na ang Saint origin ni Senior Brother Wenyang ay tumaas ng isang buong antas? Bulalas ng isa pang alagad ng Saint Land sa kanyang tabi. Napuno ng gulat ang tono niya. Ibig mong sabihin, ang kasalukuyang Saint origin ni Senior Brother Wenyang ay umabot na sa isang yugto kung saan ito ay katumbas ng ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage. Ang disipulong ito ng Saint Land ay hindi nagduda sa mga salita ni Senior Brother Jonas. Siya ay isang piling tao sa mga elite na disipulo ng Saint Land. Mayroon na siyang isang paa sa Saint Celestial Stage at malawak na kinikilala bilang ang taong may pinakamataas na pagkakataon na maging susunod na tunay na disipulo. Samantala, kumalat ang mga salita ni Jonas at ikinagulat ng iba pang mga disipulo ng Saint Land. Pagkatapos inumin ni Senior Brother Wenyang ang ipinagbabawal na tableta, ang kanyang Saint origin ay talagang tumaas sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage. Hindi ba ito masyadong kakaiba? Tila ang tableta na nainom ni Senior Brother Wenyang ay hindi simple para tumaas ng husto ang kanyang lakas. Totoo ba? Well, sinabi ni Senior Brother Jonas, kaya dapat totoo. Senior Brother Jonas. Isa siya sa mga pinaka-promising na alagad ng Saint Land. Siya ang may pinakamataas na pagkakataon na maging isang tunay na disipulo. Kung sinabi niya ito, dapat totoo. Ang grupo ng mga alagad ng Saint Land ay nag-usap sa kanilang sarili. Nagulat sila sa grado ng ipinagbabawal na tableta na ininom ni Wenyang. Ang katotohanan na ang tableta ay maaaring itaas ang Saint origin of a Saint Celestial Stage powerhouse na lubos na nagpatunay na ang tableta ay hindi lamang isang simpleng tableta. Sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land, tanging isang Saint Inscription Master na mahusay sa Medicine Refinement daw sa Quasi-Celestial Grade o mas mataas ang maaaring magpino ng naturang tableta. Talagang anak si Senior Brother Wenyang ng ikalimang Elder ng Northern Plethora Sect. May hawak pa siyang napakamahal na tableta.
Ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect ay maaaring walang ganoong karaming high grade na ipinagbabawal na mga table tasks, at si Senior Brother Wenyang ay nakainom lang ng isa sa mga ito. Wala siyang pagpipilian kundi ubusin ito. Kung hindi ito ubusin ni Senior Brother Wenyang, wala siyang kalaban-laban kay Alvin. Kung namatay si Alvin ngayon, dapat niyang ipagmalaki ang kanyang sarili dahil nagawa niyang pilitin si Senior Brother Wenyang na uminom ng ipinagbabawal na tableta. Tama. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas si Alvin sa puntong pinilit niya talaga si Senior Brother Wenyang na ubusin ang ipinagbabawal na tableta. Ang mga disipulo ng Saint Land na nakaupo sa paligid ng Death Arena ay nag-usap sa kanilang sarili habang sila ay emosyonal na bumaantong hininga nang maisip nila ang hindi inaasahang lakas ni Alvin. Sa sandaling ito, isang pagsabog ng walang pigil na tawa ang umalingaw-ngaw sa hangin. Walang iba si Wenyang na ang lakas ay napalakas ng husto pagkatapos niyang inumin ang ipinagbabawal na tableta. Ang tawa ni Wenyang ay napuno ng kagalakan at pinanibik na tila ito ay isang masayang okasyon. Nabaliw na ba si Wenyang? Sumimangot si Alvin. Nahuli siya ng biglaang pagtawa ni Wenyang. Hindi niya alam ang nangyayari. Matapos inumin ni Wenyang ang ipinagbabawal na tableta, ang kanyang layunin sa pagpatay ay kasing lakas pa rin ng dati. Gayunpaman, ang kanyang biglaang walang pigil na pagtawa ay nagdulot ng kalituhan sa mga tao. Anong nangyayari? Sa sandaling ito, hindi lang si Alvin ang nakakita kay Wenyang na medyo kakaiba. Maging ang ibang mga taong naruroon sa eksena ay naliligaw. Anong ginagawa ni Wenyang? Maging ang tagapag-ingat ng Palace of Death, si Nicolas, ay hindi napigil ang sumimangot. Hindi niya alam kung bakit nakakalimutan ni Wenyang ang kanyang sarili at patuloy na tumatawa ng walang dahilan. Ang tatlong Bronze Flame Elder mula sa Palace of Death ay may sabik na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi ko pa narinig na ang pag-inom ng ipinagbabawal na tableta ay magpapabaliw sa isa. Kung nabaliw si Wenyang, hindi ba't mananalo si Alvin? Don't tell me mawawala lahat ng contribution points natin. Anong nangyayari? Nagkatinginan ng tatlong Bronze Flame Elders habang nag-aalala silang nagsasalita sa isa't isa. Wala silang pakialam kung namatay si Wenyang. Ang inaalala nila ay ang contribution points na kanilang itinaya kay Wenyang dahil ito ay hindi maliit na halaga. Sa kasalukuyan, ang tatlong Bronze Flame Elders ay hindi lamang ang tungkol dito. Ang mga disipulo ng Saint Land na nakaupo sa paligid ng Death Arena ay may nag-aalalang ekspresyon sa kanilang mga mukha pati na rin ang isang kaguluhan. Ano ang nangyari kay Senior Brother Wenyang? Judging from how he's acting, parang hindi siya nawalan ng cool. Parang nabaliw na siya. Baliw. Paano ito posible? Paano ang isang taong ganap na magaling ay mababaliw ng ganoon lang? Marahil dahil sa ipinagbabawal na tableta na iyon. Nabalitaan ko na ang mga epekto ng ipinagbabawal na tableta ay medyo matindi. Gayunpaman, ang mga epekto ay hindi dapat lumitaw ng napakabilis, hindi ba? Ito ay lilito lamang pagkatapos na mawala ang bisa ng gamot. Paano siya posibleng maapektuhan ngayon? Hindi ko alam. Akala ng marami sa mga disipulo ng Saint Land ay nabaliw na si Wenyang. Kung hindi, bakit bigla siyang tatawa ng tuloy-tuloy sa ganoong krusyal na sandali? Sa sandaling ito, dapat samantalahin ni Wenyang ang pagkakataong patayin si Alvin habang may bisa pa ang gamot. Sa kanilang opinyon, nag-aaksaya lamang ng oras si Wenyang ngayon. Kung magpapatuloy ito, mawawala ang bisa ng gamot ng ipinagbabawal na tableta bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong kumilos. Senior Brother Wenyang, kumilos ka na. Bakit ka tumatawa ng walang dahilan? Maaari kang tumawa pagkatapos mong patayin si Alvin. Make your move now. I put a bet of 5,000 contribution points on you. Kung nawala na lang ng ganyan dahil nabaliw ka, isusumpa kita ng 100 beses araw-araw kahit mamatay ka. Isusumpa kita para maging halimaw ka sa susunod mong buhay. Ang mga disipulo ng Saint Land na naglagay ng kanilang mga taya kay Wenyang ay nagsimulang maging balisa habang sila ay tumawag sa kanya nang makita nila itong tumatawa ng mahabang panahon na tila walang balak na tumigil. Marahil, ang mga salita ng mga disipulo ng Saint Land ay nakarating kay Wenyang habang ang kanyang pagtawa ay hindi nagtagal.
Kasabay nito, sa ilalim ng tingin ng mga tao, inilipat niya ang kanyang tingin kay Alvin bago sinabing, "Alvin, dapat talaga akong magpasalamat sa pagpilit mong inumin ang ipinagbabawal na tableta. Kung hindi dahil sa katotohanang nainom ko na ang ipinagbabawal na tableta, hindi ko matagumpay na mauunawaan ang Spear Emperor Genesis." Sa sandaling matapos siyang magsalita, pinitik niya ang 100 Inscription Saint Spear sa kanyang kamay habang ang malawak na enerhiya mula sa kanyang katawan ay sumanib dito. Nang ang 100 Inscription Saint Spear ay nabalot ng kanyang enerhiya, pumikit sandali ang kanyang mga mata bago niya ito muling binuksan. Boom! 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 Sa sandaling imulat ni Wenyang ang kanyang mga mata, ang malawak na enerhiya sa kanyang katawan na tila nag-transform sa isang nasasalat na puwersa ay kumalat sa buong lugar. Sa ilalim ng mapagbantay na tingin ng mga tao, isang malabundok na silhouette ang bumalot kay Wenyang. Nakasuot ang silhouette na ito ng makapal na baluti at may kahangahangang hitsura. Nakahawak ang kamay nito sa isang mahabang sibat na daan-daang metro ang haba. Nakatayo roon, habang nakahawak sa sibat nito ng paalang, nagbigay ito ng matinding panggigipit. Ito ay. Naalala ni Alvin si Hongso nang makita niya ito. Sa kanyang pakikipaglaban kay Hongso, tila nagkaroon siya ng divine ability na tinatawag na Saber King Ingress. Sa kasalukuyan, ang divine ability na ginawa ni Wenyang ay tila tinatawag na Spear Emperor Genesis o isang bagay. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay malinaw na naramdaman ni Alvin ang divine ability na si Wenyang cast ay nasa isang ganap na naiibang antas mula sa divine ability na ginawa ni Hongso dati. Isang mataas na uri ng nakakasakit na divine ability. Nagtanto ni Alvin na ito ay isang mataas na antas ng nakakasakit na divine ability. 2003. Batay sa mga salita ni Wenyang, matagumpay niyang naintindihan ang mataas na antas ng nakakasakit na divine ability na ito, ang Spear Emperor Genesis, pagkatapos niyang inumin ang ipinagbabawal na tableta. Isa pang tao na nakaintindi ng mataas na gradong divine ability sa huling minuto dahil sa akin. Saglit na kumaibot ang sulok ng bibig ni Alvin habang inaalala ang pangyayari kay Damaso. Noong panahong iyon sa unang minahan ng Four Symbol Sanctums, dahil sa panggigipit ni Alvin kaya matagumpay na naunawaan ni Damaso ang pinakapinagmamahalaang divine ability ng Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier. Ngayon, si Wenyang ay nasa parehong sitwasyon din ng Damaso. Sa harap ng kanyang panggigipit, matagumpay na naunawaan ni Wenyang ang isang mataas na antas ng divine ability pagkatapos niyang inumin ang ipinagbabawal na tableta. Medyo nawala ng imek si Alvin. Aking kabutihan. Ito ang banal na kakayahang, ang Spear Emperor Genesis. Matagal ko nang narinig na naiintindihan ni Senior Brother Wenyang itong high-grade offensive na divine ability, ang Spear Emperor Genesis, sa loob ng ilang taon. Hindi ako makapaniwala na matagumpay niyang mauunawaan ito sa napakahalagang sandali na ito. Sa lumabas, hindi nabaliw si Senior Brother Wenyang. Tuwang-tuwa siyang tumatawa dahil matagumpay niyang naintindihan ang Spear Emperor Genesis. Sigurado akong galit na galit ngayon si Alvin. Kung hindi dahil sa kanyang patuloy na panggigipit, hindi sana inumin ni Senior Brother Wenyang ang ipinagbabawal na tableta, na humahantong sa kanya upang matagumpay na maunawaan ang mataas na gradong divine ability na ito, ang Spear Emperor Genesis. Sa sandaling ihagis ni Wenyang ang high-grade offensive na divine ability, ang Spear Emperor Genesis, pagkatapos niyang magsalita, agad na nagliwanag ang mga mata ng mga disipulo ng Saint Land na inakala niyang nabaliw na siya. Ang bawat isa sa kanila ay tila muling nasigla. Kasabay nito, maraming mga disipulo ng Saint Land ang nanunuya kay Alvin. Junior Brother Alvin. Ngumiti si Damaso ng pilit sa kanyang upuan. Hindi niya inaasahan na may iba pang matagumpay na makakaunawa sa isang mataas na antas ng divine ability sa huling minuto dahil sa panggigipit ni Alvin tulad niya. Ngayon na matagumpay na naunawaan ni Wenyang ang mataas na antas ng Opens iba na divine ability, ang Spear Emperor Genesis, nangangahulugan ito na mas malaki rin ang kanyang lakas. Kasama ang medicinal efficacy ng ipinagbabawal na tableta, magiging madali para sa kanya na patayin si Alvin. Masasabi ng isang tao na sa pagkakataong ito ay naghulog ng bato si Alvin sa sarili niyang paa. Samantala, ang mga ekspresyon ni Gilbert, ang dalawang Lanten brothers, sina Jano at Malcolm, ay naging seryoso rin.
Maging si Malcolm na lubos na nagtitiwala kay Alvin noon ay hindi maiwasang makaramdam ng kaba. Baka sa mukha niya ang pag-aalala nang tumingin siya kay Alvin. Talagang matagumpay niyang naintindihan ang Spear Emperor Genesis sa sandaling ito. Maging ang tagapag-ingat ng Palace of Death, si Nicholas, ay nagulat nang makita niyang matagumpay na nauunawaan ni Wenyang ang isang mataas na antas ng nakakasakit na divine ability sa sandaling ito. Ang tatlong Palace of Death's Bronze Flame Elders ay tahimik na nakatayo ngayon bilang pagpupugay kay Alvin. Kumonsumo si Wenyang ng ipinagbabawal na tableta at naintindihan pa niya ang mataas na antas ng Opens iba na divine ability, ang Spear Emperor Genesis, sa pinakahuling minuto. Sa ganoong sitwasyon, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Alvin na manalo sa death duel na ito. Alvin, ngayon ang iyong death anniversary makalipas ang 1 taon. Biglang sumigaw si Wenyang. Kasabay nito, humakbang siya pasulong at pinitik ang 100 Inscription Saint Spear sa kanyang mga kamay. Swoosh! Lumipad ito patungo kay Alvin. Ang kanyang spear type na martial tactic ay ganap na nabunyag. Naturally, sa iba, si Wenyang ay pumipitik lamang ng kanyang sibat. Malayo ang kanyang sibat kay Alvin kaya imposibleng mahawakan nito si Alvin. Gayunpaman, dahil lang sa hindi mahawakan ng kanyang sibat si Alvin, hindi ito nangangahulugan na ang mahabang sibat na daan-daang metro ang haba sa kamay ng Spear Emperor Phantom na pinagsama-sama niya sa pamamagitan ng kanyang divine ability ay hindi makakahawak kay Alvin. Habang si Wenyang ay kumilos, ang Spear Emperor Phantom na kasing laki ng isang matayog na bundok sa wakas ay kumilos. Ginaya nito si Wenyang at humakbang din. Boom! Habang humahakbang ito, nagdulot ito ng hanging turbulence na naging mga bagyo. Sa tuwing lumalakad ito, parang damapo ang mga paa nito sa dibdib ng lahat. Nagpapanik ang mga tao na parang sila ang target. Swoosh! Ang Spear Emperor Phantom sa wakas ay nakakilos. Ang 100 Inscription Saint Spear sa kanyang kamay ay tumangay na parang ito ay naging isang malaking worm dragon na umaakyat patungo kay Alvin. Golden Crow's Wings. Sa sandaling ito, wala itong silbi kahit na palayasin ni Alvin ang Golden Crow's Wings para makaiwas sa pag-atake. Ang sibat na itinulak ng Spear Emperor Phantom ay nakatarget sa kanya. Kahit anong pilit niyang iwasan ay hindi niya ito nagawang takasan. Sinundan siya nito na parang anino. Tila hindi ito mapakali hanggat hindi siya nito napatay. Harang ng Black Turtle. Ang Saint Energy sa katawan ni Alvin ay lumundag at kumalat, na bumubuo ng isang protective barrier sa paligid ng kanyang katawan. Ang protective barrier na ito ay nasa hugis ng isang napakalaking Black Turtle. Lumitaw ito sa paligid ni Alvin at ligtas na pinuprotektahan si Alvin sa loob na parang makatiis ito sa lahat ng uri ng pag-atake. Ito ang pinakapinagmamahalaang divine ability ng Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier. Naningkit ang mga mata ng maraming alagad ng Saintland nang makita nila ang divine ability na ginawa ni Alvin. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang silhouette ng Black Turtle, agad itong nawasak ng sibat ng Spear Emperor Phantom. Mula sa simula hanggang sa wakas, walang kapangyarihan si Alvin na pigilan ito. Isantibi ang katotohanan na kakabisado lamang ni Alvin ang Black Turtle's Barrier at wala pang malalim na pag-unawa dito, ang kanyang lakas na ginamit niya upang pagsamahin ang Black Turtle's Barrier ay hindi maihahambing sa lakas ng Spear Emperor Phantom. Ang isa ay ang Saint Energy sa Intermediate Quintessential Saint Stage habang ang isa ay ang Saint Origin sa second form ng Saint Celestial Stage. Dalawa sa kanila ay nasa ganap na magkaibang antas. Hindi ito maihahambing sa lahat. Matapos ang Spear Emperor Phantom na sumunod sa paggalaw ni Wenyang ay sumugod patungo kay Alvin at winasak ang defensive divine ability, ang Black Turtle's Barrier, na ibinato ni Alvin, muli itong gumalaw patungo sa kanya na may parehong momentum. Halatang binalak nitong batasin ang katawan ni Alvin para patayin siya. Otherworldly Celestial. Si Alvin na sumanib sa kanyang mga clone ay muling ipinatawag ang kanyang 4 na clone. 5 Alvin ang umangka sa iba't ibang direksyon. Crush mo silang lahat. Sumigaw si Wenyang habang pinaikit ang kanyang mga mata nang makita niya ito. Nagsimulang gumalaw ang kanyang katawan sa muli niyang pagkilos. Swoosh!
Sa parehong oras, ang mahabang sibat na daan-daang metro ang haba sa kamay ng Spear Emperor Phantom na naglalaman din ng mabigat na Saint Origin ay nakaabot sa isa sa mga clone ni Alvin bago ito tumusok dito. Whoosh! Kasing bilis ng Bugzo ng hangin, ang clone ni Alvin na nabutas ay nawala sa manipis na hangin. Swoosh! Ang pag-atake ni Wenyang ay hindi nagbunga kaya muli siyang gumawa ng kanyang hakbang. Gumalaw din ang Spear Emperor Phantom. Ang sibat ay muling tumusok sa isa pang Alvin. Tulad ng nangyari, ito ay isang clone din. Ang susunod. Itinutok muli ni Wenyang ang kanyang sibat habang ginagaya ng Spear Emperor Phantom ang kanyang mga galaw. Ang sibat na ito ay parang sibat na bumababa mula sa langit. Tila kaya nitong tumago sa anumang bagay. Sa pagkakataong ito, si Alvin ay hindi na natiling walang ginagawa at naghintay sa kanyang kamatayan. Matapos siyang targetin ng aura ni Wenyang at ng Spear Emperor Phantom, agad siyang tumalikod at hinarap si Wenyang. Nagpapadyak siya sa hangin habang hawak niya ang kanyang espada. Agad nitong nabunyag na siya ang tunay na Alvin. Whoosh! Whoosh! Kasabay nito, ang dalawa pang clone ay tumigil at sabay-sabay na lumingon upang titigan si Wenyang. Ang lahat ng ito ay nangyari sa bilis ng kidlat. Sa kasalukuyan, kung ang isa ay bibigyan ng mabuti, matutuklasan ng isa na nakatalikod si Alvin na nakaharap sa tagapag-ingat ng Palasyo ng Kamatayan, si Nicolas. Tulad ng nangyari, nakatayo sa isang tuwid na linya sina Alvin, Nicolas, at Wenyang. Tila ito ay isang sinasadyang hakbang. Nang makapunta siya dito ay tuloy-tuloy niyang inihagis ang kanyang paggalaw na divine ability, ang Golden Crow's Wings, bago siya tuluyang nakarating sa kanyang destinasyon. Whoosh! Ang sibat ng Spear Emperor Phantom ay tumulak pasulong. Sa isang kisap lang ng mata, lumapit ito kay Alvin. Ang kakilakilabot na Saint Origin na pinahusay ng ipinagbabawal na tableta ay sumabog na tila kaya nitong sirain ang lahat. Sa sandaling ito, sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, nawala ang 300 inscription na Saint Sword sa 3 kamay ni Alvin. Sa sandaling ito, walang nag-iisip na inilagay ni Alvin ang kanyang espada. Swish! 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 Tulad ng inaasahan, sa sandaling mawala ang 300 inscription na Saint Swords, ang tunog ng mga espadang sumisipol sa hangin ay nagsimulang tumunog sa hangin. Ang ingay ay partikular na tumatago sa tenga. Swish! Sa oras na umalangaw-ngaw sa himpapawid ang tunog ng mga espadang sumisipol, isang malutong at pambihirang tunog ng isang espada na sumisipol sa hangin na nakalulugod sa pandinig. Parang sigaw ng phoenix. Kasabay nito, naglabas ito ng malamig na pagpatay na layunin. Sa susunod na sandali, sa ilalim ng maingat na tingin ng iba, bago mahawakan ng mahabang sibat na daan-daang metro sa kamay ng Spear Emperor Phantom si Alvin, nawasak ito ng alon ng hindi nakikitang enerhiya. Ang Spear Emperor Phantom ay nawasak din. Hindi alam ng lahat kung ano ang nangyari. Natarante sila. Ang narinig lang nila ay tunog ng espada na parang sigaw ng phoenix, ngunit wala man lang silang nakita. Maging si Jano at ang 3 Palace of Death's Bronze Flame Elders ay hindi nakahuli ng bakas ng anino ng espada na parang sigaw ng phoenix. Spurred. Halos sa sandaling nawasak ang Spear Emperor Phantom, isang mahinang tunog ang maririnig. Nang ilipat ng mga tao ang kanilang tingin sa direksyon ng tunog, natuklasan nila ang isang malagim at madugong sugat na lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Wenyang kahit na nakatayo siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin kay Alvin at may nakakalokong ngiti pa rin sa kanyang mukha. Parang nakikinita na niya ang pagkamatay ni Alvin. Marahil, hindi niya alam kung ano ang nangyari hanggang sa sandaling siya ay pinatay. Whoosh! Kasabay nito, ang tunog ng simoy ng hangin habang ang tagapag-ingat ng Palasyo ng Kamatayan, si Nicolas, ay lumipad sa langit. Ang kanyang paningin ay hinarang ni Alvin kanina. Gayunpaman, napakabagal pa rin ang kanyang reaksyon. Si Wenyang ay patay na. Napatay siya ng espada na parang sigaw ng phoenix. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Nicolas ay walang nakitang kahit ano sa pinakamahalagang sandali. Kahit na ang 4 na pinakamakapangyarihang tao na naroon sa eksena, maliban kay Nicolas, Jano at ang 3 Palace of Death's Bronze Flame Elders, ay hindi man lang nakakuha ng bakas ng espada na pumatay kay Wenyang. Anong mabilis na espada? Paano ito naging napakabilis?
Pinaikit nilang apat ang kanilang mga mata na may ekspresyon sa kanilang mga mukha ng pagkalito at kawalan ng paniniwala. 2004. Patay na siya. Anong nangyari? Paano ito naging posible? Bukod sa pag-inom ng ipinagbabawal na tableta, si Senior Brother Wenyang ay nakabisado pa ang mataas na antas ng Opens iba na Divine Ability, ang Spear Emperor Genesis sa pinakahuling minuto. Hindi ba madali para sa kanya na patayin si Alvin ng ganoong lakas? Paano na lang siya ang pinatay ni Alvin? Ano ang tunog ng espadang sumipol sa ere kanina? Hindi lang nito nadaig ang nakakakilabot na tunog ng iba pang mga espada na sumipol sa hangin, ngunit sinira pa nito ang pag-atake ni Senior Brother Wenyang nang malakas ang tunog nito. Kahit na ang malagim na sugat sa pagitan ng mga noo ni Senior Brother Wenyang ay maaaring dulot ng sword technique na parang phoenix. Paanong napakalakas ni Alvin? Si Jano at ang tatlong Bronze Flame Elders mula sa Palace of Death ay nabigla pa rin ng ang 70% ng mga disipulo ng Saint Land na nakaupo sa paligid ng Death Arena ay tumayo kaagad na may ekspresyon ng hindi niniwala at pagkalito sa kanilang mga mukha. Dapat nananaginip ako. Nanaginip siguro ako. Nagulat ang isang alagad ng Saint Land bago sinampal ang sarili sa mukha. Sampal. Ang matinding sakit na kumakalat sa kanyang mukha ay nagulat sa kanya. It's not a dream. To think it's actually not a dream. How's this possible? Anong uri ng sword technique ang ginawa ni Alvin? Mula sa simula hanggang sa huli, hindi ko man lang makita ang kanyang espada nang ihagis niya ang kanyang mga diskarte sa espada. Kung isipin na ang kanyang espada ay talagang napakabilis. Natatakot ako na isang powerhouse lamang sa Street Celestial Stage at pataas ang makakakita ng malinaw sa kanyang sword technique. Ang mga disipulo ng Saint Land ay nag-usap sa kanilang sarili habang tinitingnan nila ang tagapag-ingat ng Palasyo ng Kamatayan, si Nicolas, at ang tatlong Bronze Flame Elder. Apat sa kanila ay nasa Saint Celestial Stage at pataas. Inilipat din ng maraming tao ang kanilang tingin kay Jano. Ang isang minorya ng mga tao ay tumingin din kay Jonas dahil siya ang elite na disipulo na may pinakamataas na pagkakataon na maging isang tunay na disipulo. Senior Brother Jonas, nakita mo ba ng malinaw ang mga diskarte sa espada ni Alvin? Hindi naiwasang magtanong ng isang alagad ng banal na lupain. Hindi ko ito malinaw na makita, sabi ni Jonas habang umiiling na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang isang tao na ang cultivation base ay hindi pa nakapasok sa Saint Celestial Stage ay hindi dapat makita ng malinaw ang mga diskarte sa espada ni Alvin. Ang kanyang mga diskarte sa espada ay napakabilis. Hingal. 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 Bagamat alam nila ito, hindi pa rin nila maiwasang mapabuntong hininga nang marinig ang sagot ni Jonas. Ang isang sword technique na ginawa niya na isa lamang martial cultivator sa tuktok ng exemplary Saint Stage ay malinaw lang na makikita ng mga powerhouse sa Saint Celestial Stage o mas mataas. Kung hindi ko ito nasaksihan ng sarili kong mga mata, hindi ako makapaniwala. Maraming mga alagad ng banal na lupa ang napasigaw sa pagkagulat. Kung gayon, ang ibig bang sabihin nito ay ang apat na elder lamang mula sa Palace of Death at Senior Brother Jano ang nakakita ng malinaw sa mga diskarte sa espada ni Alvin. Marami sa mga disipulo ng Saint Land ang naglipat ng tingin kay Nicolas, Jano, at sa tatlong Bronze Flame Elders. Mukhang hindi tama ang mga ekspresyon kay Senior Brother Jano at sa tatlong Palace of Death's Bronze Flame Elders. Matagal ko nang napansin iyon. May mali sa mga ekspresyon nila mula kanina. Don't tell me hindi nila nakita ang sword technique ni Alvin na katulad natin. Paano ito posible? Habang nagbubulungan ang grupo ng mga disipulo ng Saint Land, sinabi ng isa sa mga Bronze Flame Elder ng Palace of Death, sa una, nakikita ko pa rin ang sword technique na ginawa ni Alvin. Gayunpaman, hindi ko man lang nakuha ang bakas ng espada na nagbuga ng sigaw ng Phoenix. Ako rin. Ganun din sa akin. Ang iba pang dalawang Bronze Flame Elders ay tumango rin. Ako rin. Maging si Jano na tinatitigan ng maraming tao ay mataimtim na tumango. Ngayong nag-usap na ang tatlong Bronze Flame Elder ng Palace of Death at si Jano, tumahimik ang buong lugar. Napakatahimik na kung ang karayom ay nahulog sa lupa, ang tunog nito ay maririnig. Lahat ng naruroon sa eksena, kabilang ang tagapag-ingat ng Palace of Death, si Nicolas, ay natigilan.
Hindi inaasahan ni Nicolas ang kanyang tatlong Palace of Death's Bronze Flame Elders at ang tunay na disipulo, si Jano, ay hindi rin makita ng malinaw ang mga diskarte sa espada ni Alvin. Siya, sa kabilang banda, ay nagkataon na naharang ang kanyang paningin sa katawan ni Alvin. Dahil dito, hindi niya nakita ang huling espada na tumapos sa buhay ni Wenyang. Bukod sa pagpatay kay Wenyang sa isang iglap, direktang winasak ng espadang iyon ang pag-atake ng Spear Emperor Phantom at ng Spear Emperor Phantom mismo. Mula sa ngiti na nakaplaster sa mukha ni Wenyang nang mamatay siya, masasabing hindi siya makapag-react sa oras. Sa katunayan, malamang na hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Batay dito, makikita kung gaano kabilas ang espada ni Alvin. Whoosh! Nagulat pa rin ang mga tao sa Palace of Death nang bumaba si Alvin sa Death Arena at lumapag sa tabi ng katawan ni Wenyang. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag nang matiyak niyang nawasak din ang kaluluwa ni Wenyang. Noong siya ay nasa lower province pa ng Dao Martial Saintland, si Shujing, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion, ay hindi namatay kahit na siya ay tinusok sa pagitan ng mga kilay ng espada ni Alvin. Batay sa dati niyang karanasan, natural, mas maingat si Alvin dahil ayaw niyang maulit ang ganoong insidente. Nakakalungkot na napakaraming powerhouse ng Saint Celestial Stage ang naruroon sa eksena. Hindi ko mablock ang field of vision nila kahit pagsamahin ko pa ang 10,000 swords territory ko. Si Alvin na nakatayo sa tabi ng katawan ni Wenyang ay talagang gustong lumunin ang kanyang innate spiritual root na hindi pa tuluyang nawala. Gayunpaman, pinigilan niya ang sarili. Kung gagawin niya iyon, tiyak na lilikha ito ng kaguluhan at maakit ang atensyon ng iilang powerhouse na iyon ng Saint Celestial Stage. Si Nicolas, ang tagapangalaga ng Palasyo ng Kamatayan, sa partikular, ay makikita sa kanyang ginagawa. Bagamat ang 10,000 Swords Territory ay pinagsama-sama ng Sun Saint Energy, at sa sandaling ito ay pinagsama-sama, ito ay bubuo ng apoy na may gintong apoy na may 100 metrong radius na maaaring hamarang sa mga pangitain ng mga tao, maaari lamang nitong harangan ang mga pangitain ng mga tao sa ibaba ng Street Celestial Stage. Ang 10,000 Swords Territory na pinagsama-sama niya ngayon ay hindi pa rin nakaharang sa mga pangitain ng mga powerhouse na iyon sa Street Celestial Stage at pataas. Kung hindi yun ang kaso, naihagis na sana niya ang kanyang 10,000 Swords Territory at binalot ang kanyang sarili at si Wenyang sa simula pa lang. Higit pa riyan, nagawa niya sanang i-cast ang swordplay technique ng kanyang Sovereign Heart Sword sa ikatlong yugto at patayin si Wenyang sa isang iglap sa pamamagitan ng paggamit ng Jasper Celestial Sword. Hindi na niya kailangang maglaan ng labis na pagsisikap kung iyon ang kaso. Ngayon, iisa lang ang dahilan kung bakit natagalan ang labanan sa pagitan nila ni Wenyang. Ito ay upang pabayaan si Nicolas, ang tagapag-ingat ng Palasyo ng Kamatayan, sa kanyang pagbabantay. Ito ay dahil matagal na niyang nalaman mula kay Elder Hal na sa kanyang kasalukuyang lakas, tanging ang mga nasa third form ng Saint Celestial Stage o mas mataas lamang ang makakahuli ng mga bakas ng Jasper Celestial Sword kapag ginamit niya ito sa ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword. Para kay Jano at sa tatlong Palace of Death's Bronze Flame Elders, marahil ay maaari nilang mahuli ang mga bakas ng swordplay technique ng ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword nang gamitin niya ang 100 Inscription Saint Sword, ngunit tiyak na imposible para sa kanila na mahuli ang bakas ng Jasper Celestial Sword. Gayunpaman, ang isang espada lamang ay halos maubos ang lahat ng aking lakas. Sa sandaling ito, isang pakiramdam ng kawalan ng laman ang bumalot kay Alvin. Halos maubos na ang kanyang Sun Saint Energy. Bukod dito, napagod din siya sa espiritual dahil sa mga epekto ng Elementary Devouring Tactic. Sa kasalukuyan, kahit na ang isang ordinaryong Quintessential Saint Stage Martial Cultivator ay madaling mapatay si Alvin. Masasabi ng isa na mula sa simula hanggang sa katapusan, si Alvin ay nagtakda ng isang detalyadong plano upang patayin si Wenyang. Natural, lahat ito ay para sa tagapag-ingat ng Palasyo ng Kamatayan, si Nicolas, dahil ayaw niyang matuklasan niya ang pagkakaroon ng Jasper Celestial Sword. Kung malantad ang pag-iral nito, magdudulot lamang ito ng kapahamakan sa kanya. Dahil sa kadahilanang ito, mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi gaanong pinansin ni Alvin si Wenyang. Kung tutuusin, isa lamang siyang martial cultivator sa unang anyo ng Saint Celestial Stage.
Kung hawakan niya ang Jasper Celestial Sword gamit ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword, maaari pa siyang pumatay ng powerhouse sa second form ng Saint Celestial Stage. Para sa kadahilanang ito, sa kabila ng pag-inom ng ipinagbabawal na tableta at pag-angat ng kanyang lakas sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage, si Wenyang ay pinatay pa rin ni Alvin. Bagamat higit sa lahat ay salamat sa Jasper Celestial Sword na kaya kung patayin si Wenyang ngayon, ang pamamaraan ng swordplay, ang Sword Warding Heart, ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword, ay may malaking bahagi rin, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Masasabi ng isang tao na tiwala si Alvin na kaya niyang patayin si Wenyang sa simula pa lang ay dahil sa ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword, ang Sword Warding Heart, at ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword. Elder Nicholas. Ginamit ni Alvin ang kanyang natitirang Sun Saint energy upang lumipad sa kalangitan at lumapit sa tagapag-ingat ng Palace of Death, si Nicholas, bago ibigay ang kanyang crystal card. Pagkatapos mong bawasin ang 400,000 contribution points mula sa card, mangyaring ilipat ang contribution points na nakuha ko sa card bago ito ibalik sa akin. Nang marinig ni Nicholas ang kanyang mga salita, sa wakas ay nanumbalik ang kanyang katinoan habang pinag-aaralan niyang mabuti si Alvin. Hindi siya nagmamadaling kunin ang kristal na card na kinuha ni Alvin at hindi rin siya nagmamadaling ibalik ang sun shooting bow na nasa kanya pabalik kay Alvin. Sa halip, makahulugang tinanong niya si Alvin, "Alvin, hindi mo sinasadyang harangin ang larangan ng aking paningin noong ibinato mo ang huling pamamaraan ng espada, tama ba?" Natural lang na isipin ni Nicholas. Matagal nang nag-aaway sina Alvin at Wenyang, ngunit ni minsan ay hindi naharang ang kanyang paningin. Sa kritikal na sandali lamang na nagkataon na hinarang ni Alvin ang kanyang paningin, dahilan upang hindi niya makita ang huling pamamaraan ng espada. Nakita niya na ito ay masyadong nagkataon. Elder Nicholas, ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang sinadya kong hinarangan ang iyong larangan ng paningin? Saan mo nakuha ang ideyang ito? Bagamat nabigla si Alvin sa mga salita ni Nicholas, nagawa pa rin niyang magpakita ng nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha nang walang kamali-mali. Matiim na tinitigan ni Nicholas si Alvin, sinusubukang humanap ng bitek o depekto, ngunit lahat ng ito ay walang kabuluhan. Di kaya masyado akong nag-iisip? Naisip ni Nicholas sa kanyang sarili. Sa sandaling naisip niya ang tungkol dito, hindi na siya nag-abala sa pag-iisip tungkol dito. Ibinalik niya ang sun shooting bow kay Alvin at kinuha ang crystal card ni Alvin. 2005. 7-1 ang odds sa pagtaya, at naglagay ka ng taya ng 200,000 contribution points sa iyong sarili. Sa madaling salita, nanalo ka ng 1.4 million contribution points. Nakinabang ka ng 1.2 million contribution points, isinantibi ang unang bilang ng contribution points na iyong napustahan. Matapos kunin ng tagapangalaga ng Palace of Death na si Nicholas ang crystal na card ni Alvin, ipinasa niya ang crystal card sa Bronze Flame Elder na siyang namamahala sa pamumuno sa mga taya. Tumingin si Nicholas kay Alvin habang sinabi niya, "Ngayon, nakakuha ka ng 1,000,000 contributions points pagkatapos bayaran ng 400,000 contribution points na ipinangako mo sa akin." Sa kasaysayan ng Fire Worship Sect, maaaring ikaw ang unang alagad ng Saint Land na nakakuha ng 1,000,000 contribution points sa isang araw lang. Emosyonal na napabuntong hininga si Nicholas nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Ang lahat ng ito ay salamat sa pagpapahiram mo sa akin ng mga punto ng kontribusyon, Elder Nicholas. Kung hindi yun ang kaso, hindi man lang ako makakakuha ng 10,000 mga punto ng kontribusyon, lalo pa ang 1,000,000 mga punto ng kontribusyon. Dapat akong magpasalamat sa iyo, Elder Nicholas. Mahinhin na ngumiti si Alvin. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Umiling si Nicholas. Kung hindi mo isinala ang pana sa akin, hindi sana ako magpapahiram sa iyo ng 200,000 contribution points. Sa totoo lang, hindi ko talaga akalain na mapapatay mo si Wenyang at mananalo ngayon. Habang nagsasalita si Nicholas, tumingin siya kay Alvin ng masalimuot na tingin. Bagamat ramdam niya ang pagtitiwala ni Alvin nang hanapin niya ito upang isala ang kanyang pana, hindi niya ito gaanong pinansin. Sa pagbabalik tanaw, marahil, alam na ni Alvin na siya ang mananalo sa simula pa lang.
Samantala, ang tatlong Bronze Flame Elders na unang nanambalik sa kanilang pakiramdam ay hindi lamang ang may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Karamihan sa mga alagad ng banal na lupa na naruroon sa eksena ay may matinding ekspresyon din sa kanilang mga mukha. Marami sa mga disipulo ng banal na lupa ay mahigpit na nakakuyom ang kanilang mga kamay na may tensyon na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga eyeballs ay tila nakaumbok sa kanilang mga socket. 3,000 contribution points. Ang 3,000 contribution points ko ay nawala ng ganon-ganon lang. Isang payat na alagad ng Saint Land ang bumagsak sa kanyang upuan. Malabo ang kanyang mga mata. Para bang nawala na siya ng ganang mabuhay. 3,000 contribution points lang. Ano ang ginagawa mong big deal? Nawalan ako ng 9,000 contribution points. Fu asterisk K. FCK8. Isang matibay na alagad ng Saint Land sa gilid ang umungal. Kasabay nito, inilipat niya ang kanyang tingin sa katawan na nakahandusay sa Death Arena bago siya ngumuso ng masama. Sobra sa pagiging isang tunay na disipulo. Sobra sa pagiging isang Saint Celestial Stage powerhouse. Kung iisipin na pinatay ka ng isang ordinaryong elite na disipulo. Basura. Basura. Nagsimulang sampay ng disipulo ng Saint Land sa bangkay ni Wenyang. Ito ay tulad ng isang fuse na nagliyab ng apoy dahil maraming mga disipulo ng Saint Land ang nagsimulang samping din. Nakakahiya. Ang isang tunay na disipulo ay pinatay ng isang ordinaryong elite na disipulo. Sa palagay ko ay walang ganoong basura sa kasaysayan ng ating fire worship sect. Hindi lang ito sa fire worship sect natin. Sa palagay ko ay hindi pa nagkaroon ng ganoong basura sa kasaysayan ng dalawa pang dakilang sekta. Sobra sa pagiging anak ng ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Nakakahiya talaga siya sa kanyang ama. Ang dalawang magkapatid na ito ay sunod-sunod na namatay sa mga kamay ni Alvin, wala ka talagang magagawa kundi tanggapin ang kahihinatnan na ito. Kung malalaman ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, na wala ring silbi ang kanyang panganay na anak, sa tingin ko ay magsusuka siya ng 3 litro ng dugo sa galit. Wenyang, basura ka. Basura. Naging sanhi ka ng pagkawala sa akin ng napakaraming contribution points. Dapat ay namatay ka ng mas maaga. Minsan silang mga alagad ng Saint Land ay nagkaroon ng kaguluhan, sila ay hindi napigilan tulad ng isang rumaragasang baha. Lahat ng uri ng mapang-ipong salita ay sinabi ng mga alagad ng banal na lupa. Tila wala silang pakialam sa dignidad ng mga patay habang pinagalitan at minumura nila si Wenyang para ilabas ang galit at sama ng loob sa kanilang mga puso. Talagang nanalo si Alvin. Ang ilan sa mga disciples ng Saint Land na tumaya kay Alvin ay may masayang ekspresyon sa kanilang mga mukha nang manumbalik ang kanilang katinoan. Kung alam ko lang na mananalo si Alvin, dapat mas tumaya ako sa kanya. Tama na. Huwag maging gaaman. Buti na lang at hindi tayo nakaranas ng anumang pagkalugi tulad ng iba. Hindi mo ba nakikita kung gaano karaming mga tao ang nangangati na pira-pirisuhin si Wenyang? Siguradong napakaraming contribution points ang nawala ng mga taong ito. Habang nagbubulungan ang ilang mga alagad ng Saint Land, hinanap nila ang Bronze Flame Elder ng Palace of Death para makuha ang kanilang mga panalo. Junior Brother Alvin, binabati kita. Si Damaso ay pumailang lang sa himpapawid at lumapag malapit kay Alvin upang batiin siya. Senior Brother Damaso, pumunta at kolektahin ang iyong mga panalo. Ngumiti si Alvin. Bahagyang natarante si Damaso nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Nakipagpustahan lang siya kay Alvin dahil gusto niyang ibalik ang pabor. Inihanda pa niya ng isip ang sarili na matalo ang 100 contribution points na napuste niya kay Alvin. Hindi niya inaasahan na mapapatay ni Alvin si Wenyang at magtatagumpay. Sa madaling salita, nakakuha siya ng 600 contribution points nang walang ginagawa. Senior Brother Alvin, binabati kita. Kasabay nito, dumating din si Gilbert upang batiin si Alvin. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay kumikinang ng maliwanag na tila ito ay isang napakasayang okasyon. Hindi kita binaygo. Sa pagharap kay Gilbert, ngumiti si Alvin ng maayos. Puntahan mo ang iyong mga panalo. Malaki ang kinita mo. Ito ay salamat sa iyo, Senior Brother Alvin. Ngumiti si Gilbert.
Masaya siya hindi lang dahil nanalo siya ng mahigit 20,000 contribution points, kundi dahil naiinggit din ang mga nagdududa sa kanya noon. Kanina, maraming tao ang nagdududa sa kanya nang tumaya siya ng 3,500 contribution points kay Alvin. Bukod pa riyan, marami sa kanila ang nakapagsalita na rin ng masasakit na salita. Ngayong pinatay na ni Alvin si Wenyang, marami sa mga taong iyon ang tumahimik. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Alvin. Samantala, ang tagapag-ingat ng Palace of Death, si Nicholas, na binigyan ng crystal card ni Alvin ng Palace of Death's Bronze Flame Elder ay ibinalik ang crystal card kay Alvin. Mayroong 1,000,000 contribution points sa card. Ito ang iyong mga panalo ngayon. Salamat, Elder Nicholas. Ipinahayag ni Alvin ang kanyang pasasalamat habang kinukuha niya ang kanyang crystal card. Matapos kunin ni Alvin ang kanyang crystal card, tiningnan niya ang kanyang card at ipinasok dito ang kanyang Sun Saint Energy, na naging dahilan upang makita ng card ang balanse nito. 1,000,000 contribution points. Para sa kanya, isang alagad ng Saintland na kakapasok lang sa Saintland ng Fire Worship Sect, ang 1,000,000 contribution points ay walang alinlangan na isang malaking halaga ng kayamanan. 1,000,000 contribution points. Si Alvin ay talagang nanalo ng 1,000,000 contribution points. Nang kunin ni Alvin ang kanyang crystal card, maraming disipulo ng Saintland ang nalipat ang atensyon sa kanya. Puno ng inggit at inggit ang kanilang mga mata. 1,000,000 contribution points. Ang mga contribution point na iyon ay orihinal na pag-aari namin. Maraming mga alagad ng banal na lupa ang nadama na parang nagdurugo ang kanilang mga puso. Ang kanilang mga contribution point ay kasalukuyang pag-aari ng ibang tao na nagdulot sa kanila ng hindi kasiya siya ngunit walang magawa sa bagay na ito. Kung tutuusin, hindi naman parang inagaw ng kabilang partido ang kanilang contribution points. Nakuha niya ang kanilang mga contributions points sa patas na paraan. Nagkaroon din sila ng pagkakataong tumaya kay Alvin. Gayunpaman, dahil hindi nila siya masyadong pinapahalagahan, pinalampas nila ang pagkakataong makakuha ng maraming contribution points. Kasalanan lahat ni Wenyang. Kasalanan lahat ni Wenyang. Hindi nagtagal, maraming mga disipulo ng Saintland ang muling tumingin kay Wenyang habang sinimulan nila itong pag-alitan. Sa kanilang opinyon, lahat ng ito ay dahil kay Wenyang nawalan sila ng napakaraming contribution points. Junior Brother Alvin. Matapos magpalit si Alvin sa isang bagong set ng uniforme ng mga disipulo ng Saintland at bumalik sa kanyang hitsura bilang tao, isang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin, dahilan upang iangat niya ang kanyang ulo upang tingnan ang pinanggalingan ng boses. Sa isang sulyap lang, nakita ni Alvin si Malcolm na papunta sa kanya. Sa isang kisap mata lang ay nagpakita na siya sa harapan niya. Senior Brother Malcolm. Nakangiting binati ni Alvin si Malcolm. Higit pa rito, sinulyapan niya si Jano na nakatayo sa gilid at tumanggo sa kanya ng maayos. Salamat. Sa sandaling ito, si Jano ay hindi na kasing yabang niya noon. Sa halip, nagkusa siyang magpasalamat kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, dahil kay Alvin, nanalo siya ng maraming contribution points. Ang dahilan kung bakit nagbago si Jano ng kanyang saloobin ay dahil din sa lakas ni Alvin. Noong unang dumating si Jano sa Palasyo ng Kamatayan, hindi niya lubos na pinapahalagahan si Alvin. Hindi niya akalain na si Alvin ay katapat ni Wenyang kahit na hiniling ng kanyang pinsan na tumaya kay Alvin. Gayunpaman, ang lakas ni Alvin, ang kanyang huling sword technique sa partikular na hindi man lang niya mahuli, ay nabigla sa kanya. Natural, alam niya ang ibig sabihin nito. Kung gusto siyang patayin ni Alvin, isang powerhouse sa second form of the Saint Celestial Stage, hindi rin niya magagawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi siya tiwala na makakapagtanggol siya laban sa sword technique na ginamit ni Alvin para patayin si Wenyang. Para sa kadahilanang ito, ang saloobin ni Jano kay Alvin ay sumailalim sa isang makabagbag damdaming pagbabago. Pusta ako ng 100,000 contribution points at nanalo ng 600,000 contribution points. Tumingin si Jano kay Alvin at sinabing, ibigay mo sa akin ang iyong crystal card, at maglilipat ako ng 300,000 contribution point sa iyo bilang regalo ng pasasalamat. Sabi nga sa kasabihan, hindi mo sinasampal ang taong ngingiti sa'yo. Dahil si Jano ay pinsan ni Malcolm, magalang na ngumiti si Alvin.
Senior Brother Jano, hindi mo na kailangang bigyan ako ng contribution points dahil deserve mo ito. Kung gusto mo talagang ipakita ang iyong pasasalamat, maaari mong pasalamatan si Senior Brother Malcolm. Naniniwala ako kung hindi dahil sa kanya, hindi mo rin ako tataya. Tumingin si Alvin kay Malcolm nang matapos siyang magsalita. Huwag kang mag-alala. Plano kong bigyan si brother mo ng kalahati ng natitirang 300,000 contribution points. Ibigay ko man o hindi ang Reg Along pasasalamat na ito, hindi nito mababago iyon, sagot ni Jano. Nang marinig ang mga salita ni Jano, tumaas ang impresyon ni Alvin sa kanya. Gayunpaman, determinado pa rin siyang tumanggi sa alok ni Jano. Senior Brother Jano, nakakuha na ako ng 1,000,000 contribution points. Ang 300,000 contribution points na ito ay hindi gaanong mahalaga sa akin. Paano ito? Bakit hindi mo itago ang 300,000 contribution points at ibigay ang natitira kay Senior Brother Malcolm Lanten? Iminungkahi ni Alvin. Sinunod ni Malcolm ang mungkahi ni Alvin nang makita niya kung gaano siya determinado. 2006. Sa huli, si Alvin ang pinakamalaking nagwagi sa death duel ngayon sa Palace of Death. Bilang karagdagan sa pagpatay kay Wenyang, nanalo pa siya ng 1,000,000 contribution points. Sa ilalim ng nababagang tingin ng mga alagad ng Saintland, kinuha ni Alvin ang spatial ring ni Wenyang bago siya umalis sa Palace of Death kasama ang Lanten Brothers. Pagkaalis ni Alvin, maraming mga disipulo ng Saintland ang nagsimulang umalis din. Gayunpaman, lahat ng mga disipulong ito ng banal na lupa ay may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Paanong hindi sila nakaramdam ng pagtatampo? Lahat sila ay tumaya kay Wenyang, maliit man ito o malaking bilang ng contribution points. Gayunpaman, sa huli, pinatay ni Alvin si Wenyang na naging sanhi ng pagkawala ng kanilang mga contribution points. Senior Brother Jano, ano ang mapapalitan ko sa Saintland gamit ang contribution points? Tanong ni Alvin kay Jano habang naglalakad sila palabas ng Palace of Death. Maraming bagay ang maaaring ipagpalit sa paggamit ng contribution points. Tara na. Dadalhin kita sa bawat palasyo kung saan pwede mong gastusin ang contribution points mo sa Central Square. Malaki ang ipinagbago ng ugali ni Jano nang matuklasan niyang ang lakas ni Alvin ay hindi mas mababa sa sarili niyang lakas. Nang marinig niya ang tanong ni Alvin, medyo nakatulong siya. Oo naman. Tumanggaw si Alvin. Nagkataon na gusto rin niyang malaman ang iba't ibang palasyo sa Central Square. Sa pamumuno ni Jano, binisita niya ang maraming palasyo sa Central Square. May isang palasyo na nagbebenta ng mga table tas. Contribution points lang ang tinanggap nila at hindi ang Saint Stones. Sa palasyong iyon, bukod sa pagbebenta ng lahat ng uri ng mga table tas na makakatulong sa paglilinang ng isang tao, mayroong maraming uri ng mga gamot sa pagpapagaling. May mga ipinagbabawal na table tas. Naturally, ang mga ipinagbabawal na table tas ay nagkakahalaga din ng maraming contribution points. Lalo na yung ilang mga high-grade na ipinagbabawal na table tas. Nagkakahalaga sila ng ilang daang libong contribution points. Ang mga ipinagbabawal na tabletang ito ay kapareho ng grado ng ininom ni Wenyang kanina. Nagbibigay daan ito sa isang taong wala sa ika-4 na anyo ng Street Celestial Stage na lubos na mapabuti ang kanilang Saint Origin sa maikling panahon. Ang mga ipinagbabawal na tabletang ito ay maaari lamang mapino ng isang Saint Refinement Master na dalubhasa sa Medicine Refinement daw at nasa quasi-celestial grade, paliwanag ng pasyente sa Liu grade. Nagkakahalaga ito ng ilang daang libong contribution points. Nagulat si Alvin nang marinig niya ito. Hindi niya maiwasang mapaisip sa sarili, mukhang mahal ni Elton, ang ika-5 elder ng Northern Plethora Sect, ang kanyang panganay na anak na si Wenyang. Siyempre naman. Sumagot si Jano nang may katiyakan. Maliwanag na alam niya ang maraming bagay. Noon, narinig ko na si Elton, ang ika-5 elder ng Northern Plethora Sect, ay may 2 anak na lalaki. Ang panganay na anak ay may mas mataas na likas na talento kumpara sa bunsong anak na lalaki. Dahil dito, umaasa siya sa kanyang panganay na anak na lalaki at ipinadala siya sa isa sa 3 dakilang sekta. Ngayon ko lang nalaman na si Wenyang, ang isang tunay na disciple ng land worship, ay hindi isa pang anak ng ating banal na sinasamba sa apoy. Ni Elton.
Patuloy na sinabi ni Jano, dahil dito, hindi kataka-taka na bibigyan ni Elton si Wenyang ng isang mahalagang ipinagbabawal na tableta para protektahan ang kanyang sarili batay sa kung gaano siya kamahal sa kanya. Junior brother Alvin, narinig ko pagkatapos mong patayin si Waldo, ang bunsong anak ni Elton. Si Elton ay personal na nagpunta sa Black Turtle Sanctum para hanapin ka at binyantaan ka gamit ang iyong pamilya. Tumingin si Malcolm kay Alvin at nagtanong, totoo ba ito? Kung tutuusin, isa lamang itong chismis na narinig ni Jano. Hindi siya sigurado kung totoo ito. Oo. Tumanggaw si Alvin habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Bukod sa katotohanan na si Wenyang ang nagkusa na guluhin ako, masasabi mong ang pangunahing dahilan kung bakit ko siya pinatay ay dahil sa pananakot na ginawa ni Elton noong isang araw. Ginamit niya ang aking pamilya para banta ako kaya pinatay ko na lang ang kanyang anak. Nang matapos ni Alvin ang kanyang sentensya, naalala niya kung paano siya binyantaan ni Elton gamit ang kanyang pamilya. Agad na tumaas mula sa kanyang katawan ang isang pagpatay na layunin, dahilan upang bumaba ng ilang degree ang temperatura sa paligid. Nararapat siyang mamatay. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi inaasahan ni Wenyang na kaya mo siyang patayin, junior brother Alvin. Tumanggaw si Malcolm. Kung alam niya na kaya ko siyang patayin, pumirma ba siya sa Death Pact? Ngumiti si Alvin nang walang pakialam. Maaaring sabihin ng isa kung bakit matagumpay na napatay ni Alvin si Wenyang ay dahil sa sobrang pagpapahalaga ni Wenyang sa kanyang sarili. Akala niya ay mas mababa sa kanya si Alvin. Hindi na nagsalita si Alvin tungkol sa paksang ito. Sa halip, tumingin siya kay Jano at sinenyasan siya. Senior brother Jano, tingnan natin ang iba pang mga palasyo. Pagkatapos umalis sa palasyong nagbebenta ng mga table tasks, dinala ni Jano sina Alvin at Malcolm sa palasyong nagbebenta ng Saint Weapons. Noong naroon sila, natuklasan ni Alvin na ang isang 100 inscription Saint Weapon ay nagkakahalaga ng mga ilang daang libong contribution points sa Saint Land ng Fire Worship Sect. Bukod dito, natuklasan din niya na ang 1000 inscription Saint Weapons ay magagamit din para ibenta dito. Naturally, ang 1000 inscription Saint Weapons ay hindi na ipakita. Sa halip, personal itong binantayan ng Vice Sect Leader na siyang namamahala sa mga palasyo sa Central Square. Hanggat kayang bayaran ito ng isa, personal na ibibigay ng Vice Sect Leader ang 1000 inscription Saint Weapon. Magkano ang isang 1000 inscription Saint Weapon? Nagtataka na tanong ni Alvin. 10 milyong contribution points. Si Alvin ay namangha sa sagot ni Jano. Noong una, naisip niya na maaari siyang ituring na mayaman na may 1 milyong contribution points sa kanyang pag-aari. Hindi niya inaasahan na ang isang 1000 inscription Saint Weapon ay nagkakahalaga ng 9/10 ng mga contribution points na mayroon siya. Ang bawat isa sa 1000 inscription Saint Weapons ay produkto ng pagsusumikap ng Quasi-Celestial Grade Saint Inscription Master sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Bukod dito, ang bilang ng Quasi-Celestial Grade Saint Inscription Master sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land ay malayong mas kaunti kaysa sa bilang ng mga Quasi-Saint Inscription na ito, 1000 Masters. Ang mga armas ay hindi kapani-paniwalang mahal, paliwanag ni Jano nang kita niya kung gaano kahanga-hanga si Alvin. Quasi-Celestial Grade Saint Inscription Master. Sa pagsasalita tungkol dito, halos nakalimutan ko na ang Strange Inscription Art Legacy na nakuha ko dati. Marahil, dapat kong ipagpatuloy ang pag-aaral nito hanggat hindi ito makakaapekto sa aking paglilinang. Noong si Alvin ay nasa Moon Illumination Sect, nakuha niya ang Strange Inscription Art Legacy mula sa kanyang nakatatandang kapatid na si Arwin. Noong panahong iyon, hindi naman masama ang Saint Inscription na kanyang isinulat. Gayunpaman, pagkatapos umalis sa Moon Illumination Sect, dahil sa kadahilanang abala siya sa paglilinang, unti-unti niyang nakalimutan ang Strange Inscription Art. Noon lamang niya narinig ang presyo ng isang 1000 inscription Saint Weapon at natuklasan kung gaano kabihira ang Quasi-Celestial Grade Saint Inscription Masters ay naalala niya ang Strange Inscription Art. Isa rin siyang Saint Inscription Master. Ulat ng inscription. Pagkatapos maglakad-lakad sa palasyong nagbebenta ng Saint Weapons, napansin ni Alvin na nagbebenta rin sila ng inscription pens. Bukod dito, nagbenta rin sila ng 9-star inscription pens. Mayroong hindi bababa sa higit sa 10 sa kanila na ibinebenta. Napakarami. Natigilan si Alvin.
Naalala niya pa noong siya ay nasa Moon Illumination Sect pa, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Arwin ay may 9 stars inscription pen din. Gusto sana niyang ibigay ito kay Alvin, ngunit tinanggihan ito ni Alvin. Bihira ang inscription pen na iyon sa maliit na lugar na iyon. Ngayong saksihan na ito ni Alvin ng sarili niyang mga mata, kasama ang paliwanag ni Jano, sa wakas ay napagtanto niya na ang mga inscription pens ay hindi isang bihirang bagay sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Ito ay isang karaniwang panulat na ginamit ng halos lahat ng Saint Inscription Master sa 7 stars o mas mataas. Bukod dito, hindi rin ito mahal. Halimbawa, ang 9-star inscription pen ay ibinebenta para lamang sa 1,000 contribution points dito. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga. Natarante sina Jano at Malcolm nang makita nila kung gaano kabilis bumili ni Alvin ng 9-star inscription pen. Junior brother Alvin, bakit mo binili ang 9-star inscription pen? Huwag mong sabihing Saint Inscription Master ka rin. Nakapagdating na ako sa Saint Inscriptions dati, at plano kong paunlarin ang aking mga kasanayan kapag may oras ako sa hinaharap. Ngumiti si Alvin. Magandang paunlarin ang kasanayang ito. Tumango si Malcolm. Isang masalimuot na tingin ang sumilay sa lalim ng kanyang mga mata. Naalala niya na si Alvin ay nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root. Kung si Alvin ay hindi nagtataglay ng dilaw na innate spiritual root, pinayuhan sana niya itong mag-concentrate sa paglilinang. Hindi na niya kailangang hatiin ang kanyang atensyon sa Saint Inscription daw. Gayunpaman, hindi siya pinigilan ni Malcolm. Sa kanyang opinyon, ang tagumpay ni Junior Brother Alvin ay hindi nauunlad pa. Marahil, malakas na ngayon ang kanyang junior na kapatid. Gayunpaman, dahil sa kanyang dilaw na innate spiritual root, magiging mahirap para sa kanyang cultivation base na makapasok sa quintessential saint stage, pabayaan na ang Saint Celestial stage. Para sa kadahilanang ito, sa sandaling ito, naramdaman niyang mabuti na may ibang maaasahan si Alvin sa hinaharap. Ang antas sa itaas ng 9-star Saint Inscription Master ay ang Quasi-Celestial Grade Saint Inscription Master. Mayroon bang Quasi-Celestial Grade pen sa Dao Marshall Saint Land, Senior Brother Jano? Tanong ni Alvin kay Jano. Siyempre naman. Agad na tumango si Jano nang marinig niya ang tanong ni Alvin. Bilang parang Celestial Grade Saint Inscription Master, kakailanganin ng isang Quasi-Celestial Grade Inscription Pen kung gusto ng isa na mag-inscribe ng 1,000 Inscription Saint Weapon. Kung hindi, imposible para sa isa na mag-inscribe ng 1,000 Inscription Saint Weapon. Patuloy na nagtanong si Alvin, paano ang Celestial Grade Inscription Pen? Celestial Grade Inscription Pen. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, isang bakas ng pananabik ang makikita sa mga mata ni Jano. Ang Celestial Grade Inscription Pens ay umiiral lamang sa mga alamat. Ang sabi-sabi na bago ang Dao Marshall Saint Land ay nahati sa dalawa, isang Celestial Grade Inscription Pen ay dating umiral kasama ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master. Matapos ang Saint Inscription Master na iyon ay naging isang Celestial Grade Saint Inscription Master, nagawa niyang isulat ang kabuuan ng 10 Saint Weapon sa buong buhay niya. 10,000 Inscription Saint Weapons. Nang matapos ni Jano ang kanyang pangungusap, ang kanyang ekspresyon ay naging solemna habang ang kanyang boses ay naging magalang. 10,000 Inscription Saint Weapons. Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat. Hindi sumagi sa isip niya na 10,000 Inscription Saint Weapons ang umiral sa mundong ito. Ang 10,000 inscription na Saint Weapon na iyon ay ang 10 mahuhusay na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking. Patuloy na sinabi ni Jano, hindi tulad ng 1,000 Inscription Saint Weapons, ang 10,000 Inscription Saint Weapons ay hindi kinakailangang magpapalakas ng lakas ng isang tao. Ang ilan sa 10,000 Inscription Saint Weapons ay maaaring hindi man lang may kumpara sa 100 Inscription Saint Weapons na may mga 10 Saint Weapons ng mga tuntunin ng pagpapalakas ng bawat isa. Ang mga sandata ay may sariling mga espesyal na kakayahan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.